Para masagip ang kanyang ama, ang babaeng ito ay ikinulong ang kanyang matatalik na kaibigan sa isang bahay dahil sa banta ng isang masamang tao na sasaktan nito ang kanyang ama. Hindi lang niya kailangang ikulong ang kanyang mga kaibigan, kundi pinilit din siya ng walang hiyang iyon na sunugin ang bahay gamit ang sarili niyang mga kamay. Upang mailigtas ang kanyang ama, masunurin niyang sinunog ang bahay kasama ang dalawang kaibigan sa loob. Ang lalaking ito ay isang magaling na abogado, ngunit sa kasamaang palad ay ginamit niya ang kanyang likas na talento upang ipagtanggol ang masasama at mayayamang tao. Ang kanyang kliyente ngayon sa paglilitis na ito ay ang may-ari ng isang malaking kumpanya at ang krimen na kanyang nagawa ay ang pang-aabuso sa kanyang batang sekretarya. Samantalang siya ay kinasuhan sa korte, ang lalaking ito ay nagpakita ng kayabangan at walang takot dahil alam niyang nakakuha siya ng isang abogadong walang kapantay. Tunay nga, sa pamamagitan ng matibay na argumento at malalim na kaalaman sa batas, ginawa ni Charmin ang itim na puti at binago ang manyakis na tila inakit ng sekretarya. Sa kabila ng kalunos-lunos na kalagayan ng sekretarya na pinilit ng mayaman hanggang sa makunan, natapos ang paglilitis na pabor kay Charmin, ngunit hindi siya masaya. Paglabas niya ng korte ay binato siya ng itlog sa kanyang damit, ngunit hindi siya nagalit. Ginamit din niya ang bahagi ng pinanalunan niyang pera para bayaran ang pamilya ng sekretarya. Dahil sa mundo ng batas na ito, mas matapat ka, mas maaga kang matatanggal. Kahit na ikaw ay isang mabuting tao, kailangan mong ipikit ang iyong mga mata at magtrabaho para sa masasamang tao para mabuhay sa lipunang ito. Sa pakiramdam ng pagkakasala, dumalo si Charmin sa book launching ng kanyang paboritong babaeng may akda. Ang kanyang libro ay tumpak na naglalarawan sa pagiging magaspang ng buhay. Kasama nito ang kanyang walang humpay na pagsubok sa sarili upang makamit ang tagumpay. Si Heza ay isang kilalang reporter at manunulat. Matapos ang tagumpay ng kanyang libro, nakakuha siya ng malaking bilang ng mga tagahanga na pumuri sa kanyang talento at humanga sa kanyang buhay dahil sa pagkakaroon ng isang sikat at mapagmahal na asawang isip. Ngunit lahat ng iyon ay huwad lamang. Sa likod ng face mask ni Heza ay isang pisngi na sinaktan ng kanyang asawa. Siya ay sikat at palakaibigan kaya marami siyang tagahanga. Ngunit pagdating sa bahay, siya ay isang asawang dominante na namamahala sa lahat ng schedule at kilos ng kanyang asawa. Dahil dito, ayaw na ayaw ni Heza umuwi. Pagkatapos ng paglulunsad, kumain siya kasama ang isang tapat na tagahanga na dati niyang kasamahan sa pagiging reporter. Ang pangalan niya ay Hyung Sung, isang lalaking may napakapagod na buhay. Ang librong isinulat ni Heza ay tila naglalahad ng eksakto sa kanyang buhay. Ngunit ang hindi inaasahan ni Heza ay pagkatapos lamang ng ilang inumin isang gabi, kinabukasan ay nakita niya ang kanyang sarili na nakapajama sa kama. Sa tabi niya ay ang mga damit ni Hyung Sung. Pagdating niya sa opisina, pinalibutan siya ng mga reporter, at tinanong kung totoo bang nakikipag-ugnayan siya sa batang reporter na si Hyung Sung na nagdulot ng pagkalito kay Heza. Pumasok siya sa opisina at binuksan ang kanyang telepono. Sa oras na ito, nalaman niyang ang keyword ng kanyang sensitibong video ay unti-unting naging trending online. Ayon sa mga larawan kung saan kasama niya si Hyung Sung habang kumakain, ang kanyang imahe bilang isang matatag na babae ay agad na nawasak. Tinawagan ng katulong si Heza at sinabing kinansela ng lahat ng partido na lumagda sa kasunduan sa copyright ng kanyang libro ang kanilang kontrata. Sabay-sabay ring ibinalik ng mga mamimili ang kanilang mga libro. Matapos ang isang gabi, gumuho ang kanyang karera sa isang iglap. Agad na hinanap ni Heza si Hyung Sung ngunit tila naglaho ito sa kumpanya. Inabot din ng sekretarya ng kanyang asawa ang mga papeles ng diborsyo. Saan man magpunta si Heza ay pinagbubulungan siya ng mga tao. Hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari ito sa kanya. Ang posisyon bilang top isa ng istasyon ay napunta rin sa kanyang karibal na si Hana. Ayaw din makinig ng kanyang asawa sa anumang paliwanag mula kay Heza. Gusto niyang putulin ang lahat ng ugnayan dito. Maging ang kanyang bank card ay na-freeze. Hindi siya makabayad kapag nagpapagasolina. Ang mga libro na pinakamamahal ni Heza, ang kanyang pinahahalagahang likha, ay itinapon lamang na parang basura. Mula sa pagiging isang reyna na nabubuhay sa luho na may daan-daang tagahanga, ngayon ay kailangan niyang lumipat sa isang madilim at masikip na apartment. Nagtataka siya kung bakit ang buhay ay napakawalang katarungan na parang hindi kailanman naging tuwid ang isang hibla ng buhok. Biglang tila may naalala si Heza. Noon, binigyan siya ng bastardo ng isang peres ng sapatos na sneakers upang maibsan ang pananakit ng kanyang paa, ngunit ang babae sa hot video ay nakasuot ng high heels. Magkapareho sila ng suot, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang mukha, kaya naghinala ang lahat sa kanya. Agad na nagtungo si Heza sa pribadong opisina ng investigador na pinakagusto niya, ngunit ang lugar ay tila inabandona at may sirang kuryente. Pagpasok niya sa opisina ng detective, ilang hakbang pa lang ay bigla siyang binigyan ng electric shock ng isang babae at nawalan ng malay. Ginawa ito ni Ahi dahil inakala niyang may masamang tao na pumasok. Nang mag-usap sila, ipinaalala ni Ahi kay Heza na matagal na silang magkakilala. Noon, nang si Heza at Dihei ay maliliit pa lang na reporter na nangangaso ng balita para isulat, nagkakilala sila. Balik sa kasalukuyan, si Dihei ay napakasaya na tila walang kaaya-aya habang pinagtatawanan ang kamalasan ni Heza. Hindi na lang din pinansin ni Heza ang kamalasan niya at sinabing siya ay nabiktima ng isang bitat. Pagkatapos, sinabi niya kay Dihei ang lahat ng ebidensya na mayroon siya.
Si Ihei, na nagmana ng opisina ng detective ng kanyang ama, ay pumayag na tulungan si Heza sa kasong ito sa halagang 2 milyong won. Dahil sa hirap ng buhay at walang pera, kinailangan ni Heza na magtrabaho sa paghugas ng kotse. Lubos na nag-aalala si Charmin sa kanya, kaya nagpasya siyang ipaimbestiga ang opisina ng detective na pinuntahan ni Heza. Samantala, pinatunayan ni Ihei ang kanyang sarili bilang isang mahusay na detective sa pamamagitan ng matagumpay na pagkuha ng mga larawan ng transaksyon ng asawa ni Heza, kasama ang batang reporter na si Hyun Sung at isa pang babae. Malinaw na ito ay isang bitag na inihanda ng asawa ni Heza upang sirain siya. Nang umunlad si Heza, lumabas ang kanyang libro. Dahil sa takot na mas magiging sikat ang kanyang asawa, kaysa sa kanya, sinampal siya ng masamang asawa ng napakalakas. Hindi rin siya nag-atubiling sampalin ito, kaya nagtanim ito ng galit sa kanya. Una, kailangan niyang harapin ang maliliit na bagay, at iyon ay ang paghihiganti sa walang hiyang si Hyun Sung. Lumabas siya sa harap ni Heza na kaawa-awa, ngunit sa online ay nagpapakasasa sa mga marangyang club. Siguradong binigyan siya ng pera ng asawa ni Heza matapos siyang saktan. Ang pagpapakulong sa kanya ay ang pinakamainam na ipagkatiwala kay Eunhae. Ang kanyang matangkad na pangangatawan, makinis na buhok, at ang kanyang matapang na pagpasok sa club ay siguradong nakakaakit ng mga puso ng mga lalaki. Mabilis niyang nakuha ang atensyon ng iba, kabilang na si Hyun Sung. Mabilis siyang nilapitan nito, ngunit hindi pa alam kung sino ang biktima. Makalipas ang ilang minuto, nakita si Eunhae na kinalagkad si Hyun Sung na lasing mula sa bar at isinakay sa kotse ni Heza. Dinala nila ito sa bahay at itinali sa bathtub. Binuhusan ni Eunhae ng tubig ang lalaking ito para magising at tinakot gamit ang kuryente. Habang natatakot si Hyun Sung, mas lalong natuwa si Eunhae. Mahinahon niyang pinayuhan si Hyun Sung na sabihin ang lahat, ngunit nagmatigas pa rin ito. Kaya kumuha siya ng hairdryer. Humingi ng tawad si Hyun Sung habang umiiyak at nagpaliwanag. Hindi raw niya nakasama si Heza noong gabing iyon. Matapos siyang painumin ng alak na may gamot, dinala niya ito sa hotel. Masyadong masama na ang babae sa video na nakikipagtalik sa kanya ay ang kanyang kasintahan na nagsuot ng damit ni Heza upang magmukhang ito. Nang makuha ni Eunhae ang sagot na gusto niya, binuhusan niya ng tubig ang mukha ng lalaking ito upang hugasan ang kanyang dumi. Pagkatapos, umalis sina Hyun Yang at Heza. Ngayong naayos na ang pangalan ng lasinggo, maaari na tayong mag-focus sa pangunahing karakter, ang masamang asawa. Nagpakita muli ang sikat na detective na si Eunhae. Pumasok siya ng palihim sa silid ng hotel kung saan ito nanatili. Lumapit siya sa service attendant at sinadyang banggain ito upang makuha ang keycard ng silid, at nagkunwari siyang nakalimutan ang kanyang wallet upang hindi paghinalaan. Nang makuha ang keycard, matagumpay na nakapasok si Eunhae sa silid ng asawa ni Heza. Sa oras na ito, tapos na rin ito sa gife at handa nang bumalik sa kanyang silid. Binuksan ni Eunhae ang cable kit at naglagay ng mga nakatagong kamera sa loob. Palapit ng palapit ang mga yabag ng asawa ni Heza sa silid. Mabilis na nagligpit ng gamit si Eunhae. Bagamat mabilis ang kanyang kamay, hindi pa rin siya kasing bilis ng asawa ni Heza. Natapos niyang ikabit ang huling cable nang dumating ang asawa ni Heza sa silid. Hindi na nakataka si Eunhae at kinailangan niyang magtago sa likod ng dingding. Habang tensyonado ang sitwasyon, biglang nagring ang kanyang telepono. Napansin ng asawa ni Heza ang kakaiba at maingat na lumapit sa pinagmulan ng tunog. Akala ni Eunhae ay patay na siya, ngunit sa kabutihang palad ay naakit siya ng ibang bagay. Napansin ng asawa ni Heza ang maluwag na mga saksakan ng kable, ngunit pinili niyang baliwalain ito. Kinakatawan ni Eunhae ang pagkakataon at mabilis na lumabas upang muling ikabit ang mga kable ng maingat bago umalis. Hindi nagtagal ay nagbunga ang plano. Ang kamera sa cable kit ay gumana ng buong lakas at nakuhanan ang malinaw na eksena ng pagtatalik ng asawa at ng kanyang kabit. Kung walang awa ang asawa ni Heza, huwag din siyang sisihin kung wala siyang utang na loob. Ang recording na iyon ay inilabas niya sa social media para sa publiko. Naganap ang isang live na pagputok ng balita, ang kanilang idolo ay isang mangangalunya pala. Ipinakalat din ni Heza ang recording ng pagtatapat ni Hyun Sung upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ngayon, ang galit ng publiko ay bumaling na sa asawa ni Heza. Ang taksil na ng babae at nanakit sa kanyang asawa. Iwasan mong itulak ang isang tao sa sukdulan dahil hindi mo malalaman kung anong uri ng tao sila magiging. Ang mga kagiliw-giliw na pangyayaring ito ay lalong nakakuha ng atensyon ng abogado. Si Heza ay natulog kasama ang kanyang kalaguyo, kaya hindi niya alam na ang kanyang hot video ay sumabog sa buong social media. Hindi man lang niya pinansin ang tawag mula sa kanyang assistant at sa management company. Nang sumagot siya ng telepono, nagulat siya at napanganga. Ang kabit ay walang iba kundi ang karibal ni Heza sa istasyon ng telebisyon. Matapos lamang ng isang video clip ay nagalit ang publiko at nagprotesta na humihingi ng kanyang pagbibitiw. Nang dumating ang masungit na asawa sa kumpanya, pinalibutan ng mga mamamahayag ang kanyang sasakyan. Mayroon ding mga taong bumato ng itlog sa pintuan ng sasakyan. Mula sa isang pambansang asawa ay naging basura na itinakwil ng lipunan. Pagpasok niya sa loob ay ipinagbigay alam sa kanya na ang lahat ng mahahalagang kontrata ay kinansela. Ang kanyang larawan bilang kinatawan ng mga tatak ay kinansela rin. Dahil dito ay nawasak ang kanyang karera at iyan mismo ang ginawa niya kay Heza. Ngayon, ang mansanas ay nasa lambat na lang upang baguhin ang itim sa puti at mabawi ang kanyang imahe.
Sumigaw ang asawa ni Heza sa mukha ng kanyang katulong na hanapin si Abogado Charmin. Ngunit si Charmin ay gusto lang makipag-ugnayan si Heza sa kanya upang maibalik niya ang katarungan para dito. Alam ni Eunhye na matapos paghigantihan, hindi siya patatawarin ng asawa ni Heza, kaya binigyan niya si Heza ng isang sobre. Nag-aalala si Heza kay Eunhye na sinabihan siyang dalhin ang pera at tumakas papuntang Amerika. Ngunit tiniyak ni Eunhye na magiging maayos ang lahat dahil mayroon siyang kaalyado, isang profesional na hacker na si Lisa, na nagtanggal ng lahat ng footage mula sa mga kamera para sa kanya. Nang gabing iyon, pauwi na si Heza nang makita niya si Charmin na nahihirapan sa isang vending machine. Kaya binigyan niya ito ng ilang libong barya para makabili ng inumin na lalo pang nagpahanga rito. Dahil masaya si Heza ng araw na iyon, gusto niyang ibahagi ang kagalakan sa lahat. Ngunit hindi pa nagtatagal ang kanyang ngiti nang salubungin siya ng abogado ng kanyang asawa at dalhin sa istasyon ng pulisya. Itinanggi ni Heza na siya ang naglabas ng video. Dahil wala silang makitang ebidensya, ngunit patuloy nilang pinipilit na siya ang may kagagawan. Nagulat si Charmin nang biglang dumating at binigyan siya ng isang bote ng tubig na nagkakahalaga lamang ng 500 won. Kusang loob si Charmin na maging abogado niya. Naglabas siya ng mga ebidensya na matagal na niyang nakalap upang ipagtanggol si Heza. Pinatunayan niyang siya ay biktima ng paninirang puri at pagdungi sa kanyang reputasyon. Dahil dito, natahimik ang abogado at hindi na nangahas magsalita. Pagkatapos tulungan ni Charmin si Heza, inihatid niya ito sa bahay upang makaiwas sa media. Ngunit sa katunayan, ang law office ni Charmin ay nasa tapat ng detective agency ni Eunhye, kaya nadaanan niya lang ito. Inanyayahan niya si Heza sa kanyang opisina. Pagkatapos ng ilang simpleng pambungad na salita, diretsong tinungo ni Charmin ang pangunahing usapin. Gusto niyang makipagtulungan kay Heza upang paghigantihan ang mga mayayaman. Dati ay nakakakapit lang siya sa pera pero ngayon ay hindi na niya matiis ang pagdurusa ng kanyang konsensya. Ipinakita niya ang kaso ng buntis na sekretarya na pinilit ng boss kay Heza para gumawa ng plano ng paghihiganti para sa babae. Siya naman ay susuporta sa legal na aspeto. Dinala ni Heza ang kasong ito kay Eunhye. Nagtataka si Eunhye kung baliw ba ang taong ito. Tumatanggap siya ng pera para ipagtanggol ang mga mayayaman. Tapos ginagamit niya ang perang iyon para palihim na tulungan ang mga mahihirap na maghiganti. Pero hindi rin naman gaanong normal si Eunhye at pumayag siyang sumali sa kasong ito at pinangalanan pa ang kanilang grupo na kumpanya ng paghihiganti ni Heza. Si Heza naman ay nag-iisip pa rin dahil siya ay isang reporter at hindi isang pabaya at bayani. Kinabukasan, pinuntahan niya ang manager para sana makuha ulit ang posisyon niya bilang AHIF pero ayaw nang makipagsapalaran ng manager. Kahit na napawalang sala na si Heza, masyado pa ring maaga para ilabas siya sa programa. Kaya naman, bumalik si Heza na bigo at habang nalulungkot ay tumawag ang kanyang anak. Nalaman na may anak na pala si Heza sa kanyang dating asawa at malaki na ang bata. Tumawag ang bata para kumustahin ang kanyang ina, hindi pa alam ng bata na hiwalay na ang kanyang mga magulang at ang problema ng dalawa. Pilit na umiti si Heza habang kausap ang kanyang anak at pagkababa ng telepono sa anak ay tumawag si Eunhye para magbalita. Ang channel ng paghihiganti na ginawa ni Heza para mag-post ng video ay mayroon ng kalahating milyong subscriber. Akala ng lahat ay si Heza ang gumawa ng channel na ito pero hindi naman nagpakita ng mukha sina Heza at Eunhye. Ngayon, ginagamit nila ang channel na ito para maghiganti para sa ibang mga naghihirap, inaasahang sisikat ang channel. At mabubuhay si Heza sa pamamagitan ng YouTube nang hindi na kailangang mag-apply ulit bilang isang pamilyar na reporter. Kaya nagpa siya si Heza na maging isang nakatagong bayani. Lumapit siya kay Charmin at pumayag na makipagtulungan. Ngunit pagkaalis ni Heza, ang mga mata ni Charmin ay puno ng isang mapait na paghihiganti. Balik tayo sa 3 taon na ang nakakaraan nang si Charmin ay naglilingkod pa sa militar. Ang kanyang ate sa bahay ay biglang tumawag para humingi ng tulong na pinipilit siya at nasa panganib. Tapos namatay ang telepono at noon ay iniulat sa GC News na si Heza ang pangunahing ifi na ang kanyang ate ay isang prostitute at nabunyag. Nagulat si Charmin at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Kung hindi ay sisipain siya palabas ng entertainment industry, makikita na kahit may malaking reputasyon sa harap ng isang makapangyarihang babae, hindi pa rin siya nangangahas na sumagot at sobrang kinakabahan. Sa kabilang banda, ipinahiwatig ni Charmin sa kanyang assistant na tutulungan niya si Heza na mabawi ang kanyang lakas. Ang layunin ay gawin siyang pandaraya na susi sa kanilang plano. Sa D-screen ay ipinapalabas muli ang kaso ng isa pang babae na tulad ng ate ni Charmin na iniulat ni Heza. Nakita ni Heza ang balita na siya ang AC at sumulat ng script ay ipinapalabas pa rin sa istasyon habang siya ay tinanggal na sa trabaho. Galit na galit si Heza na sumugod sa istasyon ng telebisyon upang humingi ng hustisya. Isa ay ibalik siya sa trabaho, dalawa ay magsasampa siya ng petisyon para ipatigil ang programa. Pero hindi nila inasikaso at hinamon pa siyang kausapin ang FEC para magreklamo. Lumabas si Heza at nakita ang biktima na ang buntis na sekretarya na pinilit ng boss ay dinadala sa emergency room ng ambulansya na nasa critical na kondisyon. Buti na lang ay nailigtas ang kanyang buhay pero hindi siya masaya, ang kanyang miserabling buhay ay nagpaparamdam sa kanya na ayaw na niyang mabuhay. Tumayo si Heza sa labas at tumingin at nakaramdam ng pagkadismaya sa buhay at naramdaman na kailangan niyang tulungan ang babae na maghiganti.
Sa bahay, nakita ni Eunhee ang balita na ang walang hiya na boss na nanghihipo ng sekretarya ay malaya pa rin sa batas. Samantalang gumagawa ng charity, pinupuri siya ng media. Sa pagkakita sa mukha ng lalaking iyon na nagkukunwaring mabait, nagalit si Dihay. Sa sandaling iyon, dumating si Charmin upang makipagkita sa kanyang kliyente, ang amo na nanghalay sa kanyang personal na sekretarya. Alam niyang nangangailangan ito ng bagong sekretarya, kaya agad niyang inirekomenda si Heza. Lubos siyang pinagkakatiwalaan nito, kaya may balak din itong tapusin ang usapan. Pagkaalis ni Charmin, dumating din ang direktor ng istasyon na kapatid din ng amo. Ang isang basura at ang kapatid na mahilig sa kapangyarihan. Sinabi niya sa kanyang kuya na bilisan ang pag-aksyon sa kasong ito, kung hindi ay hindi sila pababayaan ng kanilang ama. Hindi iyon paalala kundi babala, kung hindi mo gagawin ng maayos, kukunin ko ang lahat ng kapangyarihan. Si Hivre Song ay isang masela na tao, napansin niya ang maliit na detalye ng panulat sa mesa. At iyon ay isang regalo mula kay Charmin kay Em Isong. Ang mga bato sa panulat ay may nakatagong kamera. Sa kabutihang palad, hindi ito natuklasan ni En Rexong. Balik kay Heza, pinuntahan niya ang ina ng dating sekretarya. Kung ang anak ay naghihirap ng isa, ang ina ay naghihirap ng 10. Habang kausap niya ang ina, napanood niya ang balita sa TSI. Ang dating amo niya noong nagtatrabaho pa siya bilang estudyante, ay nasa dihi at sinasabing inakit daw niya ito. Samantalang ang taong iyon ang tunay na baluktot na matanda, binigyan ni Heza ang ina ng sekretarya ng kanyang calling card para madali siyang makontak. Kung may problema, tawagan lang siya. Pagkatapos, agad siyang umuwi at kumuha ng kutsilyo para hanapin ang kanyang asawa. Dahil alam niyang siya ang gumawa nito, ngunit nakalimutan niyang isa itong duwag. Sinadya niyang galitin si Heza, pagkatapos ay binuksan ang recorder. Lahat ng usapan ng dalawa ay narinig ng reporter sa loob. Labis na nag-aalala si Heza sa kanyang anak, ngunit ang masamang asawa ay umabot sa punto na itanggi na anak niya ito. Sinabi niyang ng babae si Heza at kailangan niyang pagtakpan ito. Ngayon, nagpapatuloy pa rin siyang mangaliwa at saktan siya. Nakita ni Heza ang recorder, ngunit huli na ang lahat, matapang siyang umalis at nawalan na siya ng pag-asa. Agad niyang kinuha ang stone gun para saktan ito, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Charmin at napigilan siya sa tamang oras. Inalo niya ito na huwag magpakulong dahil makakaganti lamang siya kung malaya siya. Kung hinamak niya ang kanyang anak, kailangan niyang pahirapan ito araw-araw, at hindi lamang ito basta patayin ng ganoon kadali. Unti-unting kumalma si Heza nang marinig ito, nanginginig siyang umuwi at hindi naglakas loob na buksan ang si. Natatakot siyang marinig ang masasamang salita tungkol sa kanyang anak, ngunit sa pagkakataong ito, muling nabaliktad ang sitwasyon. Dahil ipinarinig ni Eunhee kay Heza ang usapan ni Em Isong, Jim Ra-song, at ng taksil na asawa. Ginagamit nila ang anak ni Heza bilang panangga, pinipilit ang asawa ni Heza na sabihing hindi niya anak iyon. Sa ganitong paraan, muling babalik ang atensyon ng publiko kay Heza, na iniisip na siya ay isang mangangalunya lamang. Ang dahilan kung bakit narinig nila ang recording na ito ay dahil nang pumasok sila sa silid. Hindi nakalimutan ni Eunhee na mag-install ng voice recording software sa telepono ng asawa. Sa oras na ito, ang kaawa-awang ina ay tumakbo upang humingi ng tulong kay Heza. Hindi pinatahimik ni Chairman Song ang sekretarya at nagsampa pa ng kontrademanda na siya raw ay nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya. Ang hayop ay talagang isang walang hiyang hayop. Kaya lumapit si Heza kay Charmin at tinanong kung ano ang plano ng paghiganti. Ibig sabihin ay pumayag siyang makipagtulungan dito. Nagpalit ang eksena at nakita natin si Heza na naglalakad sa kalsada patungo sa isang tao, habang si Charmin ay nakatanggap din ng impormasyon tungkol sa kanyang anak. Lumabas na ang bata ay hindi talaga anak ng asawa ni Heza at hindi rin niya sariling anak. Noong taong iyon, nang manganak si Heza, namatay ang sanggol. Dahil sa matinding kalungkutan, nag-ampon siya ng isa pang sanggol at itinuring na sarili niyang anak habang ang kanyang asawa ay nasa business trip sa ibang bansa noon. Hindi niya alam na nagpapalaki pala siya ng anak ng iba sa loob ng maraming taon. Balik kay Heza, ang kanyang asawa ay nagwawala at minamaneho ang sasakyan patungo sa kanya. Marahas niyang itinulak si Heza sa sasakyan at tinanong kung nasaan ang bata para ipasuri. Ang pagbanggit sa kanyang anak ay nagpaalala kay Heza sa nakaraan. Nang siya ay nagbubuntis, madalas siyang lasing at tinatakot siya na nagdulot ng kanyang pagkabalisa. Iyon din ang kanyang araw ng panganganak. Dahil sa kapabayaan ng kanyang asawa, hindi siya nadala sa ospital agad, kaya namatay ang bata sa daan habang paparating ang ambulansya. Dahil kinasusuklaman niya ang kanyang asawa, pinayagan niya itong magpalaki ng anak ng iba. Nang maghinala itong hindi niya anak ang bata, buong puso itong ipinagtanggol ni Heza. Ang mag-ina ay napilitang mamuhay ng magkasama. Ngayon, itinago niya ang bata sa isang lugar na walang nakakaalam kaya nababaliw ang kanyang asawa. Sa kabutihang palad, may isa pang kotse na bumangga sa kanya at nakataka si Heza. Dire-diretso siyang pumunta kay Chairman Song para mag-apply bilang kanyang sekretarya. Nasa puntong ito ay bumaliktad ang balita at tumungo kay Heza na biglang pinagtanggol siya. Dahil may isang health worker na nagsalita, madalas siyang inabuso ng kanyang asawa. Sunod-sunod na iniulat ng media na sa nakaraang kasal, si Heza ay binugbog at inabuso, ngunit pinrotektahan pa rin ang kanyang anak. Kaya ang mga akusasyon ng asawa ay hindi tumpak. Mula sa isang kaawa-awang asawa na niloko ay naging isang abusadong tao. Wala siyang magawa sa puntong ito.
Hawak niya ang ngipin ng gatas ng anak, ngunit ang resulta ng pagsusuri ay mangangailangan ng isang buwan. Sa isang sitwasyong nakasabit sa manipis na sinulid, kailangan niya ito kaagad. Kung hihintayin pa ang isang buwan, saan na kaya mapupunta ang lahat ng ito? Walang idinagdag na komento maliban sa pagsasalin. Isalin lamang ang teksto ng literal, walang idinagdag o binabawasan tense nilalaman. Huwag magdagdag ng mga bagong linya habang nagsasalin. Kung mayroong dalawang salin, piliin ang una. Isalin ayon sa konteksto at ayusin ang mga pangalan ng karakter. Heza, Charmin, Yunhai, Hyunsong, Choijo, Ginangsong, Ginoong Kim, Gan, Mission, upang tumugma sa pelikulang The Goddess of Revenge. Ang mayabang na asawa ay baliw na umuwi upang hanapin ang mga gamit na naglalaman ng buhok o anumang naiwan ng kanyang anak upang ipasuri. Hinalugog niya ang lahat ngunit wala pa ring nakita. Samantala, sinimulan na ni Heza ang kanyang trabaho bilang kalihim para sa kanya. Dumating si Chamin upang pag-usapan ang kaso. Agad namang nagdala si Heza ng tsaa para sa kanilang dalawa. Dahil dito, nakita rin niya ang mga sugat ni Heza. Pagkatapos ng trabaho, masikap na sinundo ni Yunhai ang kanyang matalik na kaibigan. Pumunta silang dalawa sa ospital kung saan nakaratay ang kalihim. Hiniling ni Heza sa lahat na lumabas upang makapag-usap silang dalhin ni kalihim ng pribado. Nais ni Heza na sabihin ng kalihim ang lahat ng nangyari sa kanya upang matulungan siya ni Heza. Labis nang nawalan ng pag-asa sa buhay ang kalihim. Kung wala na ang kanyang ina, wala na siyang pakialam sa buhay. Pagkalabas ng ospital, hinanap ni Heza si Chamin at ibinigay sa kanya ang listahan ng mga kalihim na nagtrabaho kay Isong. Magkapareho silang lahat sa maikling panahon ng trabaho at pagtanggap ng malaking halaga ng pera. Matapos ihinto ang pagsusuri sa madilim na puntong ito, maaaring patunayan na si Isong ay hindi biktima gaya ng paraan ng kanyang pagdemanda sa kalihim. At ang panalo ay mapupunta sa kanila. Ngayon, kailangan nilang puntahan ang bawat kalihim upang kumbinsihin sila. Tumayo at ilantad ang lumang pervert na iyon. Ngunit nang marinig ang pangalan ng matanda, lahat ay natakot at umalis. Walang positibong resulta ang nakuha sa buong gabi. Kung walang testigo, kailangang makahanap ng butas sa panig ni Isong. Kaya naman, buong dedikasyon na nagtrabaho si Heza bilang kalihim para lubos na makuha ang tiwala nito. Madalas din siyang mag-ulat kay Charmin tungkol sa mga kasosyong pumapasok at lumalabas sa opisina ni Isong. At inayos niya ang kamera sa pinakamainam na posisyon para sa pagmamasid. Sa opisina nito ay mayroon ding pahingahan. Iyon ang lugar kung saan niya ginagawa ang kanyang mga masasamang gawain sa kanyang kalihim. Iminungkahi ni Heza na susubukan niyang pumasok doon, ngunit kailangan muna ng password. Kinabukasan, palihim siyang pumasok sa silid, sinamantala ang pagkakataon na walang tao, upang idikit ang tape at kumuha ng fingerprint sa password pad. Ngunit bago siya umalis ay nahuli siya ni Isong, mabuti na lang at hindi siya gaanong nag-isip. Kinabukasan, ang sesyon ng hukuman ay idineklara ang kalihim na nagkasala ng sexual harassment at blackmail sa kanyang superior. Siya ay sinentensyahan ng 2 taon sa bilangguan at 3 taon na probasyon. Alam ng kalihim na hindi niya kayang labanan ang pera kaya kinailangan niyang tiisin ito. Ang ina na nakaupo sa ibaba ay labis na nalungkot para sa kanyang anak. Habang naghihirap ang biktima, ang negosyo ng masamang tao ay lumago ng husto. Ang opinyon ng publiko na parang tangkay ng damo na sumusunod sa hangin ay tumutok sa nag-iisang ina at anak na kalihim. Samantala, magulo ang sitwasyon ng asawa ni Heza, ngunit mayroon pa rin siyang oras upang mag-enjoy sa bahay. Si Isong naman ay tila gusto siya, kaya handa siyang gawin ang lahat upang tulungan siya. Bumalik kay Heza, tila dumarating ang kanyang pagkakataon dahil kailangang samahan ni Ginoong Song ang kanyang anak na babae upang makipagkita sa pamilya ng lalaki. Maaga ring umuwi ang kalihim, kaya palihim na pumasok si Heza sa kanyang opisina. Gamit ang mga fingerprint na nakalap niya mula sa tape, hinulaan niya ang bawat password. Ngunit sa sandaling ito, hindi pumunta sa tagpuan sina Ginoong Song at ang kanyang anak na babae, sa halip ay huminto sila sa gitna ng kalsada. Dahil kinansela ng pamilya ng lalaki ang pagpupulong. Malinaw na hindi nila iginagalang ang pamilya ng babae dahil ang kanilang magiging manugang ay kumain ng maaga bago ikasal at nabuntis. Mas mapanganib pa, binuksan niya ang kamera sa kanyang silid. Nakita niya ang kalihim na sumusubok na buksan ang password ng kanyang lihim na silid. Hindi mabuksan ni Heza ang silid kaya't lumipat siya sa computer. Kinopya niya ang lahat ng mahahalagang file sa computer nito. Sa bahay, sinundan ni Charmin ang plano at napansin na nagbago ang ruta ng sasakyan ni Isong. Nagmamadali siyang tumawag kay Heza, ngunit nagpatuloy pa rin si Heza sa pagkopya ng mga file. Nakalapag na ang sasakyan ni Isong sa ilalim ng kumpanya at sa parking lot, ngunit nasa opisina pa rin si Heza. Nag-alala si Charmin at kinailangan niyang tumakbo doon. Nang matapos ang pagkopya ng mga file, hinugot ni Heza ang EFS2 at pumasok din si Isong sa silid. Tinitigan niya si Heza na parang gusto siyang kainin ng buo, dahilan upang lumabas ang puso ni Heza. Hinawakan niya ang kamay ni Heza upang hindi makauwi at binigyan siya ng malakas na sampal. Sinubukan niyang agawin ang FSB sa mahigpit na hawak ni Heza, ngunit kahit na brutal siyang binugbog. Mariin pa ring nakakuyom ang kamay ni Heza, papalapit na si Charmin. Nakita niya ang karahasang ito at ang kanyang puso ay nagliyab sa galit. Agad niyang kinuha ang florera at pinukpok ito sa ulo ng lalaki. Pareho silang nasugatan, pilit siyang tumayo at umalis ngunit patuloy siyang pinatumba ng hayop na iyon. Ang bastos na si Song ay tinanong pa kung may plano ba sila ni Charmin dahil ipinakilala siya ni Charmin upang magtrabaho para sa kanya.
Binuksan niya ang lihim na silid at marahas na hinila si Heza papasok doon. Kung gusto niyang pumasok doon, handa siyang imbitahin siya, ngunit biglang sumigaw si Heza. Ito ang silid ng halimaw na mamaya ay brutal na pahihirapan ang kanyang kalihim at makakatakas sa kaso gamit ang pera at kapangyarihan. Siya ay isang baliw na mga ngaso ng pabango. Bago pa naintindihan ni Isong ang anuman, ang lahat ng masasamang gawain niya ay biglang na live stream ni Heza. Lumabas na nang pumasok siya sa lihim na silid, binuksan na ni Heza ang live stream. Siya ang sentro ng atensyon kaya ang live stream ay nakaakit ng maraming tao. Ngayon, alam na ng lahat ang tunay na pagkatao ng halimaw na ito at tiyak na kailangang muling simulan ang paglilitis ng kalihim upang maibalik ang katarungan sa kanya. Nagalit siya at inihagis ang teleponong sumira sa kanyang buhay at tumingin kay Heza ng may puot. Balak niya itong patayin at tumakas sa ibang bansa upang mamuhay. Nang dumating si Charmin sa kumpanya, napuno na ng pulis at ambulansya ang ibaba. Ligtas na si Heza at ipinadala niya kay Charmin ang AXP na halos ikamatay niya makuha. Nasa loob nito ang mga file mula sa computer ni N. Isong, at tumakas naman ito mula sa pinangyarihan at naging numero 1 wanted na kriminal. Pagkatapos ng kasong ito, saka palang nakapag-inuman sina Yunhai at Heza. Kasabay nito, isang panibagong kwento ang nangyari sa isang pamilya ng dalawang mahirap na magkapatid na nawalan ng ama. Ang ama na iyon ang siyang driver na naghatid sa kapatid ni Charmin noon. Sa daan, sa kabutihang palad ay natuklasan niya ito at kinalagan ang tali nito kaya nakatakas siya sa oras. Ngunit ang kotse niya ay nasira na, sinadya itong sinira ng iba sa pamamagitan ng pagputol ng preno nito na nagdulot ng aksidente. Namatay ang driver at iniwan ang kanyang mahirap na pamilya, kaya kinailangan ng panganay na anak na magtrabaho ng part-time upang tulungan ang pamilya. Nagtatrabaho siya bilang cashier sa isang convenience store malapit sa kung saan nakatira sina Yunhai at Heza. Pag-uwi niya ng gabi, nakita niyang dumating ang mga loan shark upang maningil ng pera at binugbog ang kanyang nakababatang kapatid. Inaya nila ang dalawang magkapatid na sumama sa landas ng krimen, ngunit matigas na tumanggi ang nakatatandang kapatid. Sa kasalukuyan, kailangan ng presidente ng kumpanya na magdaos ng pagpupulong ng mga shareholder upang ipaliwanag ang iskandalo ni M. Song. Si Presidente Kim ay ang ama ng pamilya Song. Hindi pinapansin ni M. Kim ang kanyang sariling dugot laman, kundi ang mga interes lamang dahil kasangkot din sa usaping ito ang kanyang anak na babae. Dahil pinagtatakpan ang kanyang pinsan, hinayaan ni M. Kim na desisyonan ng konseho ang kaso ng dalaga. Sa oras na ito, kinailangan ding makipagkita ng asawa ni Heza kay Abogado Charmin dahil hawak nito ang video kung paano niya sinunggaban si Heza sa gitna ng kalsada. Ang krimen na ito ay bumubuo ng sinadyang pagpatay. Ang panig ni Heza ay nagsimulang maging mas interesado sa kanyang opisina ng paghihiganti. Hindi rin niya nakalimutang bayaran ang renta kay Yunhai dahil nakikitira siya. Ngunit nang makita niyang ibinigay ni Yunhai ang pera sa batang lalaki na nagtatrabaho sa convenience store, nakaramdam ng pagkairita si Heza. Nang ibigay ni Charmin ang bagong kaso sa kanya, ito ay tungkol sa mga loan shark na madalas na nambubugbog sa dalawang bata na walang pambayad. Gustong tanggapin ni Yunhai upang tulungan ang batang lalaki, ngunit diretsong tinanggihan ito ni Heza. Dahil doon ay nag-away ang dalawa, sinabi ni Heza na ang utang ay dapat bayaran, walang anuman doon na malaki. Sinumbatan siya ni Yunhai kung bakit siya ganoon kawalang puso, wala ba siyang natanggap na tulong mula kaninuman? Diretsong sumagot si Heza na wala na ikinalungkot ni Charmin. Bumalik ang kanyang alaala 10 taon na ang nakakaraan nang ang kanyang ate ay nagtatrabaho pa bilang AV sa istasyon ng telebisyon. Nang pumunta si Charmin sa istasyon ng telebisyon upang hanapin ang kanyang ate, narinig niya ang kasamahan ng kanyang ate na nagsasabi na tinulungan ng ate ni Charmin si Heza na magkaroon ng trabaho sa istasyon. Dahil doon, napangasawa niya ang isang mayamang lalaki. Sa kasalukuyan, dahil din doon nawala ng trabaho ang ate ni Charmin. Kaya paano nasabi ni Heza ngayon na hindi siya natulungan kailanman? Ngunit sa panahong iyon, iba ang alaala ni Heza sa kanya. Ipinakilala ni Ate Charmin ang trabaho sa kanya, na siya ring trabaho niya. Nais niyang palitan siya ni Heza, dahil ang superior ay isang mapaglaro at pervert, na siya ring kasalukuyang asawa ni Heza. Simula noon, naging miserable ang kanyang buhay, kaya sinabi niya na walang tumutulong sa kanya. Sa gabi, habang pauwi, nakita ni Heza ang dalawang magkapatid na lalaki na nag-iisa at nakikipaglaban sa mga loan shark. Naawa siya sa dalawang bata, ngunit ang mga nakapaligid ay walang sinuman ang naglakas loob na pigilan ang karahasan ng pinuno ng grupo, kundi nanood lamang. Ganoon din si Heza, wala siyang magawa kundi tumalikod at iwasan ang umaasang tingin ng batang lalaki. Ni Heza, na mayroon ding maliliit na anak, ay nagsinungaling kung sasabihin niyang hindi siya nasasaktan. Naalala niya ang sinabi ni Charmin na dahil walang mga magulang ang magkapatid, sila ay target ng masasamang tao para pagbintangan sila ng iligal na pagkuha ng pera para sa kanila. Hindi na ito simpleng pagpapautang at pagbabayad ng utang. Nang umuwi si Heza, naamoy niya ang kakaibang amoy sa silid. Ngunit nang subukan niyang buksan ang salamin na pinto, ito ay mahigpit na nakakandado at may nagkandado sa labas ng pangunahing pinto. Napanood ni Charmin sa kamera na may estranghero ring nakakita ng kakaibang bagay. Agad siyang tumakbo upang hanapin si Heza. Sa oras na ito, nakaharap niya ang nanghimasok, walang iba kundi si Hyunsung. Hawak niya ang kutsilyo at nagbanta, pagkatapos ay sinipa siya sa tiyan ng walang awa. Binuksan ni Hyunsung ang gas at kinuha ang lighter. Nagbanta siyang handa siyang mamatay kasama si Heza.
dahil napakamiserable na ng kanyang buhay ngayon. Hindi takot mamatay si Heza dahil ang kanyang buhay ay namatay na noong nawala ang kanyang sariling anak. Alam niyang gusto lang nitong maglabas ng galit dito at hindi magpapatiwakal kaya't kinuha ni Heza ang fire extinguisher at sinira ang kandado. Tunay nga na hindi siya naglakas loob na sindihan ang lighter. Ngunit isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Nang buksan ni Heza ang pinto, mayroong isang anino sa labas at napansin ni Hyun Sung ang kakaiba. Agad siyang lumingon at sinalo ang isang nakamamatay na saksak para kay Heza. Ang taong may hawak ng kutsilyo na nanginginig ang mga kamay ay walang iba kundi si Kim. Napag-alaman na dahil wala siyang pambayad ng utang, kinailangan niyang sundin ang utos ng loan shark. At dahil maraming nakaaway si Heza, inupahan lamang siya upang patayin si Heza. Ibinigay niya ang lugar na ito kay Kim upang siya na mismo ang magresolba nito upang patunayan ang kakayahan ng kanyang alipores. Nang makita si Hyun Sung na nasa kritikal na kalagayan, agad na kinuha ni Heza ang telepono upang tumawag ng ambulansya. Ngunit nagwala si Kim, inakala niyang tumawag siya ng pulis at sumugod upang saksakin siya. Mabuti na lang at dumating si Eun Hae sa tamang oras at sinalo ang saksak gamit ang kanyang kamay. Nang makita na ang mabait na babae na tumulong sa kanya ay nasaktan niya mismo, nataranta si Kim at nahulog ang kutsilyo. Sa sandaling ito, pumasok si Chamin sa silid, ngunit ito ay ang silid ni Ginang Song. Ipinaliwanag ni Chamin na hindi niya target si Ginang Song kundi si Chairman Kim. Alam ng ama ni Ginang Song na hindi niya gusto ang kanyang ama, ngunit nasakop siya ng kapangyarihan nito. Direktang sinabi ni Chamin na si Heza ang asong pangaso na pinakawalan niya upang tugisin si Chairman Kim. Nag-alok si Chamin na tulungan si Ginang Song na harapin si Aid Kim, basta't umupo lang siya at huwag makialam. Ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ni Ginang Song ang kanyang ama ay dahil nang malubha ang sakit ng kanyang ina, nagsalita ito ng masasakit na salita. Hindi niya hinayaang pamahalaan ng kanyang anak na babae ang kumpanya, sa halip ay kailangan niyang humanap ng isa pang anak na lalaki. Dahil ang mga anak na babae ay kalaunan ay pinaikot lamang ng mga lalaki. Mula noon hanggang ngayon, tungkol lamang sa kapangyarihan ang pinag-uusapan niya. Kahit may sakit ang kanyang asawa, hindi siya pinansin ng ama, kaya kinasuklaman ni Ginang Song ang kanyang ama. Naunawaan na ngayon ni Heza ang pakiramdam ng may utang na hindi mabayaran. Dahil sa pagkalugi ng kanyang aklat, may utang siya sa parehong publishing company at insurance company. Nang makita ang paghihirap ng dalawang magkapatid, napagtanto ni Heza kung gaano siya naging walang puso. Ang nakatatandang kapatid ay nakakulong na ngayon at ang nakababatang kapatid ay kinakaladkad na ng mga ito upang gumawa ng iligal na trabaho. Sa anumang paraan, siya ay isa lamang kaawa-awang ulila, kaya pinuntahan niya ang selda ni Kim, tinanong niya ang batang lalaki kung gusto niya ng tulong na may tapat na mga mata at pagsisisi. Nagmakaawa ang mga bata kay Heza na tulungan sila. Ang mga mata ni Heza ay puno ng pakikiramay at isang kakaibang lakas. Dumating siya kay Charmin upang kunin ang impormasyon tungkol sa dalawang bata at umupo sa bahay buong magdamag upang pag-aralan at bumalangkas ng plano para sa paghihiganti. Samantala, inimbestigahan din ni Charmin kung bakit naging target ng loan shark si Heza. Dahil may utang siya sa producer at sa insurance company, ibinenta nila ang kanyang bond sa mga mangungulekta ng utang. Kaya naman, ipinadala nila si Kim upang guluhin at takutin siya. Naghinala si Charmin na ito ay pakana ni Chairman Kim. Kailangan niyang imbestigahan ng husto ang kasong ito. Si Eun Hae, na nasugatan sa kamay, ay nakaratay sa ospital at hindi na madaling maabot. Lumapit si Heza at sinabing tatanggapin niya ang kaso ni Kim. Akala niya ay nagbigay ng sobre ng pera si Eun Hae sa bata noong nakaraang araw dahil magkasintahan sila. Laking gulat ni Eun Hae nang marinig iyon. Atek nga ang tawag sa kanya ng batang iyon, paano naman magiging magkasintahan? Ipinaliwanag ni Eun Hae na binigyan niya ng pera ang bata dahil tinulungan siya nito sa ilang investigasyon kabilang ang pag-install ng recording device. Kaya naman, kabayaran lang iyon para sa kanyang serbisyo. Si Hyun Sung, na nawawala ng pag-asa sa buhay, ay gusto ring sumali sa revenge squad ni Heza. Gusto niyang magbagong buhay at magsimulang muli bilang isang mabuting tao. Walang sinumang sumusugod sa taong tumatakbo pabalik, kaya magdagdag ng mga miyembro upang palakasin ang grupo. Sinimulan ni Heza na ipaliwanag ang plano. Sa pagkakataong ito, sinabi niya kina Eun Hae at Hyun Sung na siya ay itinuturing na may utang ng mga loan shark. Kaya naman, may kinalaman din sa kanya ang usaping ito at ginagamit ng mga ito ang nakababatang kapatid ni Kim. Walang idinagdag na komento maliban sa pagsasalin. Isalin lamang ang teksto ng literal, walang idinagdag o binabawasan tense nilalaman. Huwag magdagdag ng mga bagong linya habang nagsasalin. Kung mayroong dalawang salin, piliin ang una. Isalin ayon sa konteksto at ayusin ang mga pangalan ng karakter. Heza, Charmin, Eun Hae, Hyun Sung, Choijo, Ginang Song, Ginoong Kim, Gan, Mission, upang tumugma sa pelikulang The Goddess of Revenge. Iminungkahi ni Hyun Sung na nagre-recruit sila ng mga tao. Kaya nagboluntaryo siyang maging espiya doon upang makakalap ng mas maraming iligal na ebidensya laban sa kanila. Upang hindi agad makilala si Hyun Sung, binago ng dalawang mapaglarong babae ang kanyang hairstyle. Kasabay nito, humingi ng tulong si Charmin upang makalapit kay Emmett Kim. Siya ay isang kilalang abogado kaya't nakaupo siya at nakipag-usap dito. Idinahilan niya na hindi lamang siya basta isang mahal na abogado, kundi gusto niyang pumasok sa mundo ng politika gamit ang kanyang talento at kakayahan. Kung susuportahan siya ni Emmett Kim, magiging kanang kamay niya siya sa hinaharap. Sa pagtingin sa mga matang puno ng kakayahan ng binata sa kanyang harapan, sumang-ayon si Emmett Kim. Mabilis na nakuha ni Charmin ang posisyon ng pinuno ng audit team sa kumpanya ni Emmett Kim.
Balik tayo sa trio ni na Hyun Sung, Heza, at Yoon Hae. Matagumpay na ginawa ng dalawang babae si Hyun Sung na isang tunay na gangster. Mayroon siyang napaka-astig na hairstyle at isang astig na cross tattoo. Mukha siyang masamang lalaki ngayon. Pagkatapos ay nagsimulang kumilos si Hyun Sung. Dahil hindi disenteng kumpanya iyon, agad siyang tinanggap ng amo pagkakita sa kanyang mukha at hairstyle. Matapos ang unang sandali, ipinadala niya ang bata upang magsanay kasama sila, at silang dalawa ay pumunta sa maliit na tindahan ng isang babae. Nung pag-uwi ng anak niyang babae mula sa paaralan, binigyan ng amo ang bata ng business card para akitin itong magtrabaho sa kanya upang mabayaran ang utang ng ina nito. Galit na kinagat ng babae ang kanyang labi at inabot ang pera para bayaran ang utang. Totoong mataas ang interes na ang pera para sa pagbabayad ay ang nakalaan para sa tuition fee ng batang babae. Hindi rin napigilan ni Hyun Sung ang kanyang galit nang makita ang eksenang ito. Ngunit upang tuluyang makuha ang tiwala ng amo, kinailangan niyang magtiis ng kahihiyan. Ngayon, kailangan niyang sumama sa amo para kolektahin ang pera kay Heza. Ang magkapatid ay umarte ng napakahusay. Sinira nila ang mga gamit na halos manginig na lang sa labas ang amo. Kinuhanan ni Hyun Sung ng litrato ang anak ni Heza at nagbabanta na kung hindi ito magbabayad, isasama niya ang bata na may masamang tingin sa mata na parang totoo. Panlabas na tingin, nagbigay ng 1 puntos ang amo at pinalakpakan ang bagong tauhan, mukhang magaling sa trabaho. Dahil sa natitirang pagganap ni Hyun Sung, mabilis niyang nasagap ang ilang impormasyon tungkol sa negosyo ng amo. Pag-uwi, ibinigay niya ito kay Heza para tingnan, at nang buksan ito ni Yoon Hae, nalaman niyang may transaksyon sila ngayong gabi. Walang sabi-sabi, agad na nagbihis si Heza at umalis. Naghintay siya matapos ang transaksyon at pagkatapos ay palihim na pumasok sa kumpanya. Batay sa password na ibinigay ni Hyun Sung, matagumpay niyang nabuksan ang pinto. Pagkatapos ay binuksan niya ang safe at kinuha ang mahahalagang dokumento upang kunan ng larawan. Nagbabantay si Hyun Sung sa ibaba at nang makita niyang umuwi na sila, agad siyang tumawag kay Heza upang ipaalam. Agad niyang isinara ang kabinet, ngunit umilaw na ang ilaw sa labas ng pangunahing pinto, kaya't dumaan na lamang siya sa bintana. Sa labas, naitala niya ang malaking amo ng mga ito na nagtatrabaho para sa insurance company ng ihi ni David Kim. Nagbigay ito ng utos na sinuman ang may utang na hindi magbayad ay dadalhin sa pamilihan ng isda. Hindi pa alam ni Heza kung ano ang pamilihan ng isda nang biglang may dumaang hangin na dahilan upang matuklasan siya at mapilitang tumakas. Ayaw ni Heza na maaga siyang matuklasan ni Hyun Sung kaya't hindi niya ito pinayagang lumapit upang iligtas siya. Mabuti na lang at dumating si Hyun sa tamang oras upang iligtas siya na nagpaalala sa kanya na magalit sa amo. Pagkatapos ay sinabi niya na may kamera sa labas ng pinto, kaya't kapag nakita ang mukha ng umakyat na kasama, dalhin na lamang sila sa pamilihan ng isda. Kinabukasan, dinala ni Heza ang listahan ng mga kumpanya ng bono na inilipat na sa mga loan shark. Balik tayo sa asawa ni Heza, nang makita niyang hindi siya tinulungan ni Ginang Song, galit siyang pumunta upang hanapin ito. Sinabi ni Ginang Song na wala siyang kinalaman dito, kaya't wala siyang obligasyong tumulong. Ano pa ang pinagmamalaki niya, malaya na siya at hindi na konektado kay Heza. Gusto ng asawa ni Heza na bumalik ang lahat sa dati. Wala nang magawa si Ginang Song kundi ilabas ang mga larawan niya na gumagamit ng droga. Pinapaalalahanan siya na pahalagahan ang kanyang kalayaan. Ipinakita rin niya ang mga eksena nila ni Ginang Song na malapit. Mayroon ding recording kung saan inudyukan siya ni Ginang Song na dalhin ang anak ni Heza para sa safe test. Ngayon, magkasama na silang nakatali sa iisang bangka. Sino man ang itulak sa tubig, ang isa pa ay mahihila rin. Sa sandaling ito, ang magkapatid na Hyun ay nasa kamay ng may-ari ng utang. Hawak niya ang kutsilyo at lumapit upang takutin ang dalawang bata. Nang gabing iyon, nakatanggap si Heza ng kakaibang mensahe at agad siyang pumunta sa tagpuan, ngunit wala pang 3 segundo ay may 2 taong nakatakip ang ulo na dumating at dinakip siya. Sa panig ni Charmin, napansin na siya ni Chairman Kim. Binili niya ang buong bar para lamang mag-enjoy sa inumin at makinig ng musika. Ang bagong balik na senior manager mula sa ibang bansa ay nakakuha ng kanyang atensyon. Sa kabila nito, kailangan pa rin niyang masunurin at tanggalin ang kanyang buhok at ihanda ang bawat buttons ng kanyang damit upang bigyang kasiyahan si Chairman Kim. Nang makita ito, naalaala ni Charmin ang kanyang pinakamamahal na kapatid na babae na minsan ding napilitan sa ganito. Galit na galit siya, nandidiri at nasasaktan, kaya kinailangan niyang tumakbo sa banyo at sumuka. Balik sa pangunahing bida, ang key pamilihan ng isda na tinutukoy ng taong iyon ay nangangahulugang tinitingnan ang mga tao bilang isda na maaaring presyuhan at desisyonan ng iba. Naging key isda si Heza sa mata ng mga baliw na taong ito, ngunit hindi siya dinala para pagsilbihan. Kundi gusto nilang tapakan siya at pagkatapos ay himayin ang kanyang bituka upang kunin ang kanyang lamang loob. Si Hyun Sung na nakaupo sa ibaba ay labis na nag-alala. Ang galit ni Heza ay isa lamang katatawanan sa mata ng mga taong ito. Ngunit hindi nagtagal ang tawa ng mga salot dahil dumating na ang pulis, namatay ang ilaw at basag na ang salamin ng pinto. Agad na sumugod ang mga pulis at inaresto ang lahat at nailigtas ang mga bihag. Ngunit nang makalas ang tali, hindi tumakbo si Heza kundi lumapit sa estante ng mga gamit. Lumabas na live streaming pala siya ng kanyang revenge show. Ang kumpanya ng pautang ay sa katunayan ay mga loan shark na nagbebenta ng tao para sa organo. Nahuli ang pinuno ngunit matalino siyang nanatiling tahimik at naghintay ng abogado.
Kinailangan ng taga-usig na ipakita ang recording ng kanyang krimen sa pagbebenta ng organo ng tao at pagbabahagi ng pera sa kanyang mga tauhan na ikinagulat niya. Lumabas na habang nagtatrabaho bilang espiya, palihim na naitala ni Hyun Sung ang mga masasamang gawa ng pinuno. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili na hindi kanya ang boses sa recording, ngunit ngayon ay parang isda na siya sa lambat. Sa kabilang banda, ibinigay ng kalihim ni Ae Kim ang litrato ng isang babae kay Ae Kim. Sinasabing ito ang ate ni Charmin at pinayuhan si Ae Kim na maging maingat kay Charmin. Akala ng lahat na nawawala ang ate ni Charmin sa insidente ng barko na nagdadala ng mga migrante. Ngunit sa katotohanan, nakalimutan niya ang kanyang tiket sa barko at bagong kaya't naiwan niya ang barko at nakaligtas. Ngayon, ayaw niyang magpakita dahil sa takot sa mga tauhan ni Ae Kim. Tinupad ni Heza ang kanilang pangako na linisin ang pangalan ni Kim dahil hindi naman talaga siya umutang. Iyon ay bayad pinsala lamang sa pagkamatay ng kanyang ama sa trabaho na dapat bayaran ng kumpanya ng seguro. Ang channel ng Revenge Squad ni Heza ay lumago rin ng napakabilis. May mga reporter pa na gustong ilabas ang paksang ito sa telebisyon. Dahil sa takot na makasama sina Ae Kim at Eun Song, ipinagbawal ng manager ang broadcast. Upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, nagpunta ang koponan ni Heza at Charmin para mag-outing. Ngunit, hindi gaanong nagkasundo sina Hyun Sung at ang sekretarya ni Charmin. Si Charmin naman ay kawawa, hindi makakain ng gulay na nilagyan ng kanyang kapatid na si Yoon Hae ng isang buong rolyo ng gulay at maraming sili na nagpaubo sa kanya ng husto. Maingat na kumuha si Heza ng honey water para sa kanya, na nagpaumpisa muli kay Yoon Hae na isipin ang pangalan ng kanilang magiging anak. Tinawagan din ni Ate Heza ang kanyang anak at sinabi sa bata na huwag mag-alala dahil maayos ang kanyang buhay. Dahil dito, nag-alinlangan si Charmin kung gagamitin pa niya si Heza at ilalagay sa panganib. Kinabukasan, ipinatawag ni Ae Kim si Charmin sa kanyang opisina, ngunit hindi siya gaanong inusisa o kinwestiyon. Sa halip, naramdaman niyang si Charmin ay magiging isang tapat na aso. Si Charmin naman ay kailangang palakihin ang issue ng financial scandal upang maiugnay ito sa kumpanya ng seguro. Ito ang tanging paraan upang mabilis na maapektuhan si Ae Kim. Kaya, nilapitan niya si Heza at binigyan siya ng script na nagbibigay diin sa pisikal at emosyonal na sakit ng biktima upang lumikha ng malaking reaksyon ng publiko. Tinarget din ni Heza si Chairman Kim. Pagkatapos ibigay ni Charmin ang plano kay Heza, nag-alinlangan siya. Dahil sa takot na muli niyang mapahamak ang isang babae na dumanas na ng maraming pagdurusa. Ngunit ipinaalala ng sekretarya kay Charmin na inilagay ni Heza ang kanyang kapatid sa panganib kaya hindi siya dapat maging malambot sa kanya. Kapag nagamit mo na siya, hindi ka na pwedeng bumalik. Si Heza ay isang reporter at handa siyang ilantad ang ibang tao para makakuha ng views at headlines. At ang buhay ng taong inilantad ay nasa panganib. Ginawa niya iyon sa kapatid niya kaya hindi siya dapat maging malambot. Ang dahilan kung bakit nag-react ng matindi si Choi-jo ay dahil may kamag-anak siya sa aksidente ng barko noong taon na iyon. Dahil sa matinding galit sa kapitan na tumanggap ng suhol at naging napakawalang hiya. Sinubukan niya itong saktan kaya siya ay nakulong. Noong panahong iyon, tinulungan siya ni Charmin. Sa pagtingin sa larawan, naunawaan ni Choi-jo na magkasama silang dalawa sa pagkakaroon ng iisang kaaway kaya nakipagtulungan siya kay Charmin. Balik sa kasalukuyan, personal na kinausap ni Charmin si Heza. Hindi simpleng tao si Ae Kim, kaya kung gusto niyang ilantad ito, kailangan niyang pag-isipan ng mabuti. Naalala ni Heza ang pag-uusap ng boss. Binanggit niya ang tungkol sa kumpanya ng siguro, at iyon ay kumpanya ni Ae Kim, kaya paano niya ito babaliwalain. Bigla, nakatanggap si Heza ng text message mula sa kanyang dating asawa na pinipilit siyang makipagkita. Kung hindi, sasaktan nito ang kanyang anak, ngunit pinigilan siya ni Charmin. Sinabi niya na napakadelikado para sa kanya na makipagkita ng mag-isa. Sa katunayan, sa panig ng asawa ni Heza, nang dumating siya sa pinagkasunduan, siya ay nahimatay matapos siyang bugbugin ng boss. At ang mensaheng iyon ay ipinadala ng boss upang akitin si Heza sa isang patibo. Ang boss na ito rin ang humabol sa kapatid ni Charmin noon. Nang dumating si Heza sa tagpuan, akmang susugod na ang boss sa kanya nang makita niya si Charmin. Nasa likod pa ang sasakyan ng pulis, kaya kinailangan niyang umatras muna. Dumating si Heza sa lugar at walang nakita, hindi rin sumasagot ang kanyang asawa sa tawag. Nag-alala lang siya na sasaktan nito ang kanyang anak, ngunit sa kabutihang palad nang tumawag siya, ligtas pa rin ang bata. Sa ibang bansa, ang boss na iyon ay tao ni Ae Song. Dahil nairita siya sa asawa ni Heza, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na asikasuhin ito. Sa kabilang banda, si Ae Kim ay biglang nakatanggap ng isang petisyon na ipinadala maraming taon na ang nakakaraan. Ito ay mula sa kapatid ni Charmin na naglalaman ng liham na nagsasabing may anak ang presidente. Inaalagaan ito ng kaibigan ko. Pakiusap, hanapin at protektahan ang bata. Kasama nito ang lumang birth certificate ng bata. Balik kay Heza, marahil ay nagsisimula na siyang makaramdam ng kakaiba kay Charmin. Dahil kahapon ay hinawakan niya ang kamay nito at ayaw niyang pumunta sa mapanganib na lugar. Ang magkaroon ng isang tao na nagmamalasakit pagkatapos ng isang bigong kasal ay isang malaking aliw. Nang malaman niyang paparating na siya, walang malay niyang inayos ang kanyang buhok upang maging maganda. Sa daan patungo sa trabaho, binigyan ni Charmin si Heza ng order para sa paglilimita sa mga taong maaaring lumapit sa kanyang anak upang protektahan ang bata.
Ginawa niya ito ng buo para kay Heza at hindi para mapansin o mapaburan niya. Dinala niya si Heza upang makipagkita sa mga biktima ng produkto ng kumpanya ng seguro. Ipinakita sa kanya ng kaawa-awang asawa ang insurance na pinirmahan ng kanyang asawa, ngunit ilang buwan lang pagkatapos ay nagkaroon na ito ng cancer. Nangangahulugan ito na ginagamit siya ng kumpanya ng seguro upang pumirma ng insurance. Pagkatapos ay sinampahan siya ng kaso dahil sa paggamit ng karapatan sa kabayaran ng kumpanya ng seguro na nagkasakit kaya pumirma ng insurance para makakuha ng pera. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho din sa kumpanya ng seguro. Dapat ay nagpapahinga siya kung nagkasakit siya, ngunit pinilit pa rin siyang mag-overtime upang maabot ang kanyang kuota. Ang mga regulasyon ng insurance na naging sanhi ng pagreklamo ng mga customer ay siya rin ang nag-asikaso. Siya rin ang responsable kapag may reklamo ang mga customer. Kaya sa isang mahiwagang paraan, ang kumpanya ay gumuhit para sa mag-asawa na kailangan nilang magbayad ng kompensasyon sa sarili nilang pera. Sinampahan sila ng kaso ng kumpanya ng seguro na nagdulot ng pagbagsak ng kanyang asawa at nahimatay at lumala ang kanyang sakit. Hiniling ni Heza ang medical records ng asawa. Bago siya pumirma ng insurance, nilagnat ang asawa kaya pumunta siya sa ospital at mula noon ay tinarget siya ng kumpanya ng seguro. Nag-request siya ng leave para sa paggamot sa cancer, ngunit pinilit siyang tanggapin ang mga tawag sa reklamo. Habang ginagantimpalaan ng kumpanya ng seguro ang kanilang mahuhusay na empleyado, sa labas ay nagpoprotesta ang isang grupo ng mga tao laban sa kumpanya at humihiling na bawiin ng kumpanya ang kaso. Noong nakaraang taon, nasangkot din ang ama ni Yunhai sa kumpanya ng seguro na ito. Inirekomenda siya ng isang kaibigan na makipagtulungan sa kumpanya ng seguro na iyon upang magbenta ng mga produkto. Ngunit pagkatapos ay sinampahan siya nila ng kaso dahil sa paninigarilyo malapit sa warehouse na nagdulot ng pagkasunog ng kanilang imbakan ng hilaw na materyales. Sa kabila ng maliit na sigarilyo at pinatay niya ito sa malamig na lupa, sa panahong ito ay nagpaplano din ang koponan ni Charmin na ilantad ang insurance fraud ni Elliot Kim. Ang bayo ni Charmin na isang taga-usig ay bahagi din ng plano. Ibinigay niya sa kanyang bayaw ang isang kahon ng mga dokumento, mga kaso laban sa kumpanya ng seguro sa nakalipas na 5 taon. Para sa isang malaking kaso tulad nito, kailangang magtulungan ang mga biktima. Sa loob ay mayroon ding mga kaso ng aksidente sa sasakyan at mga kaso ng warehouse na may 3 manggagawa. Kinagabihan, kailangan niyang ibahagi ang impormasyon kay Heza. Ngunit pagdating pa lang niya sa bakuran ay pinakiusapan na siya ni Yunhai na tulungan siyang magbitbit ng mga pampagana. Hawak ang kutsilyo sa kamay, gaano man kahusay ang isang abogado, kailangan niyang sumuko sa isda sa harap niya. Nakita ni Heza sa likod ang hitsura nito at lihim na ngumiti. Ang lahat ay kailangang dumaan kay Ate Yunhai na may ilang galaw upang magkaroon ng masarap na pagkain na may alak. Nakita niyang sumandok si Heza ng pagkain para kay Charmin, ngunit hinayaan niya itong kumain muna habang mainit pa. Biglang nakaramdam ng panganib si Choijo, natatakot siyang lalambot si Charmin at susuko sa gitna. Pagkatapos kumain, tinalakay ng lahat ang tungkol sa kumpanya ng seguro. Niloloko ng kumpanya ang mga customer at maging ang mga nagpaplano nito. Ngayon kailangan nating tipunin ang mga biktima para mas maging mainit ang protesta, at pagkatapos mag-usap ay umuwi na ang bawat isa. Nagkwentuhan sina Yunhai at Heza. Ikinuwento ni Yunhai kay Heza na dati nang nasangkot ang kanyang ama sa gulo sa kumpanya ng seguro na iyon. Kaya ang lahat ng ari-arian na mayroon sila ay napunta sa pagbabayad ng kompensasyon sa kumpanya. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng nagpoprotesta. Naghati sina Heza at Hyunsung upang ihatid sila sa ibang lokasyon ng protesta. Ang layunin ay magdulot ng mas malaking epekto dahil ang lokasyon kung saan sila nagpoprotesta sa loob ng 3 buwan ay isang subsidiary lamang. Ngayon ay unang araw din ng pagbagsak ng niebe, napakaganda ng tanawin. Ngunit pagkatapos ay biglang nangyari ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang malaking truck ang sumalpok sa sasakyang kinalululanan ng asawa at ni Heza, kasama ang ilang iba pang nagpoprotesta. Walang iba ang gumawa niyon kundi ang boss, ang sasakyan ay bumaliktad at lahat ay nasa kritikal na kondisyon. Nakalayo sina Yunhai at Hyunsung sa pinagkasunduan, ngunit hindi pa rin nila nakikita si Heza, kaya labis silang nag-alala. Nang matanggap ni Charmin ang balita na nasa emergency room si Heza, dali-dali siyang tumakbo. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang magmalasakit ng ganito sa kanya. Nang makita ni Charmin ang mga inosenteng nagpoprotesta na nawalan ng buhay, hindi niya maiwasang malungkot. Nagtanong siya sa kanyang sarili kung dahil ba sa pagbabago niya ng lokasyon, kaya sila nagdusa ng ganoong trahedya. Pagkalipas ng ilang sandali, tumakbo din sina Hyunsung at Yunhai. Walang sinuman ang nakakaalam na magiging ganito kapanganib ang sitwasyon. Nagtungo sina Yunhai at Hyunsung upang maghanap ng ebidensya. Ginawa ng kontrabida ang krimen laban sa kanila. Sa pamamagitan ng dashcam ng kanilang sasakyan, natuklasan nila ang sasakyan ng kumpanya ng pautang. Alam nilang hindi pa tapos ang kasong ito. Sa kabilang banda, determinado si Song na makuha ang pangunahing kumpanya ng kanyang ama. Hindi ito para sa kapangyarihan kundi para ipaghiganti ang kanyang ina na pinagmalupitan at ipaghiganti ang kanyang walang pusong ama. Nakalipas na ang isang araw at gabi, ngunit hindi pa rin nagigising si Heza. Nang medyo bumuti ang pakiramdam niya, agad siyang tumakbo sa libing ng asawa ng biktima ng insurance. Ang kanilang pamilya ay nasa matinding paghihirap. Hanggang sa iminungkahi ni Heza na paigtingin ang protesta na nagdulot ng pagkamatay ng asawa. Dahil dito, hindi maiiwasan ni Heza na makonsensya. Bago siya mawalan ng malay, nakita niya ang mukha ng masamang kaaway kaya agad siyang tumakbo sa kumpanya ng pautang.
Hindi pa rin sarado ang kumpanyang ito dahil ang mga taong nahuli ng pulis ay hindi nangahas na aminin na nagtatrabaho sila para sa kumpanyang ito. Nang makita ng boss na tumakbo ang dalawa, hindi siya nagulat. Sa halip, ang kanyang saloobin at tono ay napakamapanukso. Nagalit si Charmin at sinuntok ito dahil sinaktan niya ang pamilya ng biktima kaya nawasak ang kanilang tahanan. Bukod pa rito, nagpadala pa sila ng mga sulat upang singilin ang utang at magsampa ng kaso. Talagang napakasama nila dahil sa lahat ng nangyari, muling nanghina si Heza at napahiga sa kama. Ngunit ang totoo, si Ire Song ang nasa likod ng lahat. Hindi niya hahayaang sirain ng sinuman ang kanyang kumpanya. Si Charmin ay sabay na nilalabanan ang kumpanya ng siguro at nagtatrabaho para kina Eun Kim at Ire Song. Ngayon, nang makipagkita siya kay Emmett Kim, ipinakita ng huli sa kanya ang liham na ipinadala ng kanyang kapatid sa kanya at isang larawan ng isang sanggol. Hindi niya inaasahan na ibubunyag ni Emmett Kim na nabuntis ng huli ang kanyang kapatid. Kung buhay pa ang bata, nasa edad 11 o 12 na ito. Labis itong ikinagulat ni Charmin. Hindi maiwasang maiugnay ni Charmin ang sitwasyon sa ampon ni Heza. Samantala, pagkatapos niyang gumaling, agad siyang tumakbo sa ospital upang humingi ng paumanhin at kumustahin ang kalusugan ng mga nagpoprotesta. Matapos ang insidenteng ito, hindi lang sila hindi natakot kundi mas lalo pa silang nagalit sa mga kapitalista. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, lumipad si Charmin patungong Aegye upang makita ang anak ni Heza. Kung nanganak ang kapatid niya ng anak ni Emmett Kim at ipinaubaya sa isang kaibigan upang palakihin, walang iba ang kaibigang iyon kundi si Heza. At ang bata ay ang tunay na pamangkin ni Charmin. Sa sandaling bumukas ang pinto, ito nga ang bata sa larawan. Kamukhang-kamukha niya ang kaawa-awang kapatid ni Charmin. Walang pag-aalinlangan, agad niyang dinala ang bata sa eroplano at lumipad pabalik sa Korea. Si Heza naman ay kakalabas lang sa telebisyon at direktang tinukoy ang nagkasala at ang inhustisya sa mga empleyado ng siguro. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa yaya na nagsasabing kinuha na ng abogado ng tunay na ama ng kanyang anak ang bata. Agad na naisip ni Heza ang kanyang dating asawa. Agad siyang tumakbo sa airport upang hanapin ang kanyang anak. Kung kinuha ng kanyang dating asawa ang bata, babawiin niya ito sa anumang paraan. Kasabay nito, naroon din si Chairman Kim sa airport dahil siya ang nag-utos kay Charmin na ibalik sa kanya ang bata. Nang makita ni Heza na inakay ni Charmin ang kanyang anak at ibinigay kay Emmett Kim, nanlumo siya, iniisip na nagtaksil si Charmin. Nang makita ng bata ang kanyang ina, agad itong tumakbo palayo sa mga estranghero at niyakap siya. Nagyakap ng mahigpit ang mag-ina, hindi makapaniwala si Heza na inaagaw ni Charmin ang kanyang anak. Balik sa nakaraan, 10 taon na ang nakalipas sa araw na ito, ang kapatid ni Charmin ay nanganak. Mag-isa siyang nanganak at inalagaan ang bata, ngunit dumating ang alagad ni Ire Song, ang boss. Pagkatapos nito, nasunog ang bahay ng mag-ina at tanging ang pagyakap sa kanyang anak ang nagawa ng kapatid ni Charmin sa desperasyon. Bumalik sa kasalukuyan, binigyan siya ni Charmin ng custody papers. Dahil ang bata ay tunay na anak ni Chairman Kim at siya naman ay abogado nito. Niyakap ng mahigpit ng bata ang kanyang ina, ngunit sa huli ay dinala pa rin sa bahay ni Emmett Kim. Hindi pa rin siya naniniwala na ito ang kanyang anak kaya pinapunta niya ang kanyang personal na doktor upang magsagawa ng pagsusuri. Hiniling ni Charmin sa kanyang bayaw ang listahan ng mga buntis na nanganak sa ospital 10 taon na ang nakakaraan. Samantala, dahil sa matinding pagmamahal ni Heza sa kanyang anak, hindi na siya makapag-alala tungkol sa kaso ng siguro. Nang makita niya ang mga tauhan ni Emmett Kim na dumating, agad siyang sumunod upang makipagkita rito. Mahinahon na binantaan ni Emmett Kim si Heza na huwag makipaglaban sa kanya para sa bata. Kung hindi, siya ang mawawalan. Nang makita niyang hindi natatakot si Heza, muling ginamit ni Emmett Kim ang bata upang manakot. Kung ipagpapatuloy niya ang pagpapalaki ng issue, ang bata ay makakaranas ng hindi kinakailangang gulo. Mula sa publiko at kailangan pang humarap sa korte upang pakinggan ang kanyang tunay na ama at umampon na ina na naglalaban para sa kustodya. Tinanong ni Heza kay Emmett Kim kung bakit hindi siya nagpakita ng interes kay Mijon at sa kanyang anak noon, kaya bakit ngayon mo gustong agawin ang bata sa kanya? Agad na ipinakita ni Emmett Kim sa kanya ang diary ng kanyang anak kung saan nabatid niyang alam ng bata na hindi niya tunay na ina si Heza. Dahil naiwan siya sa ibang bansa, labis niyang namimiss si Heza at ang kanyang tunay na magulang. Nang makita ni Emmett Kim na kalmado na si Heza, pinayagan niya itong bisitahin ang kanyang anak. Hindi inaasahan, umayag si Heza na manatili ang kanyang ampon sa piling ng kanyang tunay na ama. Dahil sa kasalukuyan, hindi pa siya sapat ang kakayahan para muling makuha ang bata. Ang totoong dahilan sa likod nito ay si Emmett Kim ay may anak na babae, si Ire Song, na may matinding determinasyon at pagiging mapagkumpetensya. Kung malalaman ng kanyang anak na mayroon pa siyang isang anak na lalaki at ipapamana ang grupo sa bata, hindi niya patatawarin si Jun. Kaya para maprotektahan ang kanyang kaligtasan, kailangan siyang manatili sa tabi ni Emmett Kim. Hindi lang si Ire Song, kundi ang kanyang pinsan, si Chairman Song, ay nagtatago din sa kanyang bahay. Dahil pareho silang may layunin na pabagsakin si Emmett Kim, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagtutulungan. Sa pagkakataong ito, nakilala ni Charmin ang babaeng tumulong sa kapatid niya sa tirahan noon. Sinabi ng babae kay Charmin na may dumating na grupo ng mga tao upang dalhin ang kanyang kapatid. Isa sa kanila ay may tattoo sa liig at agad na naisip ni Charmin ang boss.
Inisip niya na may kinalaman ito sa pagkawala ng kanyang kapatid. Kinagabihan, bumalik si Charmin upang kausapin si Heza tungkol kay June. Lumabas na hindi pa rin niya alam na ito ang anak ng kanyang kapatid. Iyon ay anak ng senior na tumulong kay Heza, kaya inalagaan niya ang kanyang anak. Nagsimulang magkwento si Heza na noon ay inisip niyang hindi tapat si Mission sa pagtulong sa kanya. Ang pagbibigay sa kanya ng trabahong iyon ay ang pagtulak sa kanya sa impyerno, kaya niya inilantad ang iskandalo nito sa sea. At ngayon ay labis siyang nagsisisi nang malaman niyang may anak si Mission. Naalala ni Heza ang kanyang nawawalang anak kaya pumayag siya sa pakiusap ni Mission na alagaan ang kanyang anak. Naunawaan ni Charmin ang pagdurusa ni Heza, kaya mahinahon niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito upang aliwin siya. Lumipat ang eksena, matagumpay na naibalik ni na Yunhae at Hyunsung ang kamera at nakita ang mukha ng nagmamaneho ng sasakyang bumangga. Mayroon pang isang kasabwat ng boss na gusto ni Hyunsung na hanapin para singilin ang utang, ngunit pinigilan siya ni Yunhae. Ang paghahanap sa kanya ngayon ay parang paglusong sa kuta ng tigre. Sa kabilang banda, nilapitan ng Ihi si Heza upang ipagpatuloy ang pagbabalita tungkol sa kumpanya ng Ihi. Ngunit ngayon na iniisip niya, ang kumpanyang iyon ang lugar kung saan magmamana si June sa hinaharap. Kaya tumanggi si Heza na ipagpatuloy ang pagbabalita tungkol dito. Bumalik si Charmin sa dating bahay ng magkapatid. Nandoon pa ang mga alaala ngunit nawala na ang kanyang kapatid. Ipinakita ni Hyunsung at Yunhae sa lahat ang footage ng black box ng sasakyan na nagpapakita ng salarin na bumangga sa sasakyan ni Heza. Ngayon ay kailangan nilang subaybayan ang boss ng mas matagal upang makakuha ng mas konkretong ebidensya at maipakulong ito. Pagkaalis ng dalawa, saka lang sinabi ni Charmin sa kanyang assistant na si Heza ang nagpalaki sa anak ng kanyang kapatid. At wala siyang kinalaman sa pagkawala nito. Kaya tama ba o mali ang gamitin siya para sa paghihiganti? Dahil dito, nilapitan ni Charmin si Heza at hiniling na itigil na ang kanyang channel sa paghihiganti. Dahil kung ipipilit niya, magiging napakadelikado at posibleng ikamatay niya. Ngunit ayaw ni Heza na umatras. Sa kabilang banda, kahit hindi nakasama si Heza sa paglalantad ng kumpanya ng siguro ng Ihi, ibinigay pa rin niya ang mga dokumentong nakalap niya sa AC at dinala naman ito sa kay Emre Song. Dahil gustong-gusto ni Emre Song na sirain ang kanyang ama at agawin ang kumpanya ng siguro. Kung magigiba ang Ihi ngayon, mapapatunayan nito ang mahinang kakayahan ni Afit Kim sa pamumuno. Mula doon, madaling makakapagpalit si Emre Song at kailangan niyang pagbigyan ang mga tao. Babawiin niya ang mga kaso laban sa mga tagaplano ng kumpanya at titiyakin ang mga karapatan ng mga consumer. Seryoso at masigasig din ang AFI sa mga protesta laban sa AFI. Hinihingi nila na bawiin ang kanilang kaso laban sa tagaplano ng siguro para sa kumpanya. Lumala ang sitwasyon kaya kinailangan ng AFI Group na magdaos ng isang pulong. Nahaharap sa agos ng opinyon ng publiko ang mga shareholder na dapat nang magbitiw si Chairman Kim upang hindi maapektuhan ang kumpanya. Nagbigay rin ng pahayag si AFI Kim sa media na ililipat ang AFI sa pangunahing kumpanya para pamahalaan at hindi na magpapatakbo ng mag-isa. Iyon din ang gusto ni Avrex Song. Kapag nailipat na ang lahat ng subsidiary sa pangunahing kumpanya, agad niya itong sasakupin. Ngunit hindi niya inaasahan na si Charmin ang bibigyan ng kanyang ama ng posisyon bilang CEO upang pangasiwaan ang kasong ito. Pagkatapos nito, ang sekretarya ay nagbalita kay Emrex Song. Nalaman niya na biglang pinapunta ng kanyang ama ang abogadong si Charmin sa ibang bansa upang sunduin ang isang bata. At nangyari ang pinakakinatatakutan ni Emrex Song. Iyon ay hindi siya nag-iisang anak na magmamana ng lahat. Alam ni Charmin ang mangyayari pagkatapos matuklasan ni Emre Song ang kanyang pagtataksil. Papakawalan niya ang kanyang mga aso upang patayin siya, at sa panahong iyon ay kailangan lang ni Charmin na hulihin ang asong humaharang sa daan. Sa sandaling ito, kinakabahang ibinalita ni Yunhye na hinanap ni Heza ang boss upang singilin ang utang, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon upang hulihin ito. Agad na tumakbo ang tatlo upang hanapin si Heza. Hinarap niya ang boss at ipinakita rito na inilabas niya ang footage ng pagbangga nito ng sasakyan sa kanyang channel sa paghihiganti. Sinabi niya na malapit na itong mahuli na ikinagalit ng boss at naitulak siya. Balak nitong tulungan ang bata na makalabas upang asikasuhin siya at tumakas, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Charmin at napigilan ito. Naglaban ang dalawa at nang marinig ang sirena ng pulis, tumakas ang boss. Tinatanong ni Charmin si Heza kung bakit siya nagpapakamatay, ngunit iyon mismo ang gusto ni Heza. May malapit na kamera na nakakuha ng pambubugbog ng boss na nagbibigay ng mas maraming ebidensya upang ipakulong siya. Sa panahong ito, hawak na ni Avrex Song ang mga dokumentong nagpapatunay na si June ang tunay na anak ng kanyang ama. Kaya ang lahat ng ari-arian ay ipapamana sa bata, naalala ni Avrex Song. Noon, tumawag ang kanyang tauhan upang ipaalam sa kanya na naasikaso na nila ng maayos ang mag-ina. Kaya ibig sabihin ay hindi nag-ingat ang kanyang tauhan, kaya buhay pa rin ang batang iyon ngayon. Balik sa kaso ng boss, ipinaalam ni Charmin kina Yunhye at sa bida na may umamin na ng krimen kapalit ng boss tungkol sa aksidente. Kaya hindi na ito konektado sa kasong ito. Ibinaba niya ang dalawa sa kanilang bahay at maingat na sinuri ang lahat ng pinto upang matiyak na walang makakapasok bago siya napanatag. Nakita ito ni Yunhye at palihim na ngumiti, ang lalaking ito ay tiyak na may gusto sa kanyang kaibigan.
Bagamat nagawa ni Heza na bawiin ng e-insurance ang kanilang demanda laban sa nagpaplano at binayaran pa sila ng kompensasyon. Ngunit ayaw pa rin kalimutan ni Heza ang kasong ito dahil nagtatrabaho sa kumpanyang iyon ang boss. Binangga niya ang sasakyan na ikinamatay ng asawa, kaya kailangan niyang ipakulong ito para maging patas. Nakipagkita si Charmin sa chairman at kay Im Rek-song. Siya ngayon ay nasa ibang posisyon, mayroon na siyang kapangyarihan na katumbas ng kay Im Rek-song. Kaya direkta niyang ipinahayag ang kanyang opinyon sa chairman na gusto niyang pumunta si Im Rek-song upang mag-survey sa Chinese market. Nararamdaman niyang naiinis siya, ngunit hindi niya maaaring suwayin ang kanyang ama, kaya't pumayag siya. Ngunit mayroon din siyang isang kondisyon, ang muling pagbabalik ni Im Isong. Sasabihin niya kay Im Isong na sumuko at tiyakin na hindi siya mahuhuli sa panahon ng investigasyon ng pulisya. Matapos matagumpay na ilipat ang AC Company sa Song Corporation, binigyan muli ni Aid Kim si Charmin ng isang bagong plano. Ito ay ang pagbebenta ng lumang barko na mailabel na bagong barko sa mataas na presyo. Ang ipinapagawa sa kanya ni Aid Kim ay pekin ang mga dokumento upang gawing bagong gawa ang lumang barko. Nangangahulugan din ito na kung mahuli siya, siya ang mananagot. Pinayuhan siya ni Choi Jo na huwag nang lumalim pa sa kasong ito. Hindi huminto si Charmin, alam niya ang kanyang kakayahan dahil kailangan niyang malaman kung paano nagnanakaw ang lalaking iyon at kung paano niya itinago ang mga ito. Sa kabilang banda, nagkita na sina Im Yi at Im Rek-song. Ibinigay ni Im Isong sa kanya ang mga dokumentong hawak ng kanyang ina na maaaring gamitin upang kontrolin si Chairman Kim. Pagkatapos nito, inutusan ni Im Rek-song ang boss na asikasuhin sina Charmin at Heza ngayon din, ngunit nang lapitan niya ang bahay ni Heza, may ilang pulis na nagbabantay sa labas. Sinabi ng nagpapahiram sa boss na hindi nila kayang asikasuhin sina Heza at Charmin dahil hindi na sila sinusuportahan ni Im Rek-song. Ginagamit lang sila nito at kung mahuhuli sila, iiwan sila nito at makukulong habang buhay. Nagmungkahi ang nagpapahiram na tumakas sila sa China, iwanan ang lahat at magsimulang muli ng buhay. Kaagad ding nakatanggap ng balita si Eun-hye na sa alas 2 ng umaga ay mayroong dalawang iligal na magtatangkang tumakas patungong China. Sinabi ni Charmin na hihilingin niya sa kanyang bayaw na piskal na magpadala ng tao roon upang imbestigahan. Sina Hyun-sung at Choi Jo ang unang pupunta sa daungan. Si Eun-hye ay magbabantay sa opisina ng nagpapautang ng malaking interes. Matapos mapag-usapan ang plano, naghiwa-hiwalay sila upang kumilos. Ngunit palihim na nakipagkita si Charmin sa pinuno ng sindikato dahil nais niyang tanungin ito tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Ngunit paikot-ikot lang ito at saka pinatumba si Charmin gamit ang isang paso at tumakas. Sumakay ang pinuno ng sindikato sa isang sports car at mabilis na tumakas. Ngunit hindi ito ang taong dumating upang iligtas siya, kundi ang mga tauhan ni Ginang Song upang arestuhin siya para sa paglilitis. Paano niya hahayaang makatakas ng ganoon kadali ang taong nakakaalam ng lahat ng kanyang sikreto? Pinapakinggan niya ang pinuno ng sindikato sa boses ng kanyang anak. Bagamat malupit, mayroon pa ring malalim na pagmamahal ng isang ama sa kanyang malakas na boses. Nang marinig ang boses ng kanyang anak na tumatawag ng Daddy, labis siyang nabalisa. Narinig ng maliit na batang babae ang isang tula at sinabi sa kanyang ama na dinalaw ng kaibigan ng kanyang ama ang kanyang ina at siya. Ang mga salitang ito ay nagpabatid sa pinuno ng sindikato na tinarget ni Ginang Song ang kanyang pamilya. Ngayon, wala na talagang atrasan. Isa, kailangan niyang magsilbi sa kanya hanggang sa huling patak ng kanyang lakas, o dalawa, ang kanyang asawa at mga anak ay mapaparusahan. Kahit na isa siyang hayop na nakasakit ng maraming tao, sa huli ay may puso pa rin siya. Kinakausap ng amo ng pinautangan ang pinuno ng sindikato na si Heza ay nagtatrabaho bilang isang koponan, kaya kailangan niyang harapin ang bawat miyembro muna. Pagkatapos, lilipat siya kina Heza at Charmin sa kabilang panig. Nakatanggap din ng abiso si Charmin mula sa kanyang mga tauhan na kinansela ng mga tauhan ng pinuno ng sindikato ang kanilang pagtawid sa hangganan. Agad na nag-alala si Charmin at alam niyang binago na ng mga ito ang plano. Hindi nga nagtagal, nahuli si Hyun-sung. Nakaupo si Eun-hye at nagbabantay sa kotse, nakalimutan niyang isara ang pinto, kaya nagtagumpay ang pinuno ng sindikato na makalusot. Hindi niya sinaktan ng husto si Eun-hye, sa halip ay ginamit niya ang kanyang ama upang takutin siya. Ginamit niya ang takot na dinanas niya para sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay, upang takutin ang iba. Isa, makikialam si Eun-hye sa kanyang mga gawain, o dalawa, ang kanyang ama ay sasaksakin anumang oras. Hindi pa nakaka-recover si Eun-hye sa pagkabigla ng ihagis ng mga walang hiyang iyon si Hyun-sung na nanghihina sa kanyang sasakyan. Iyon ay isang babala sa kanilang dalawa na kung patuloy silang tutulong kay Heza na sirain sila, hindi sila mag-aatubiling saktan ang iba. Dinala ni Eun-hye si Hyun-sung sa punong tanggapan. Nang makita ni Heza na nasugatan ang kanyang kasamahan, hindi siya makapagpigil. Sa puntong ito, nalaman lamang ni Eun-hye na mayroon pa ring malaking utang ang kanyang ama sa pinuno ng sindikato. Dahil ang nasunog na bodega noon ay pag-aari niya. Mula sa sinabi ni Heza, nalaman niyang dati siyang humiling sa ama ni Eun-hye na sunduin ang isang tao sa bodega na iyon. Pagdating niya roon, nakita niyang malaki ang sunog at nasa loob pa sina Mizion at Keith, kaya inampon ni Heza si Keith para makatakas si Mizion. Nang malaman niyang si Heza ang umarkila sa ama ni Eun-hye na nagdulot ng pagkakaugnay niya sa bodega na iyon, nakaramdam ng pagkaasiwa si Eun-hye dahil kay Heza, kaya baon sa utang ang kanyang ama at nawalan sila ng lahat ng ari-arian. Ngunit hindi lahat ng bagay ay kagagawa ni Heza dahil ang pinuno ng sindikato ang nagsimula ng sunog.
Nang marinig niyang namatay ang kanyang kapatid sa bodega na iyon, hindi mapakali ang kanyang ama. Sa kabilang banda, kahit hindi nakikialam ang iba, nag-iisip pa rin si Ginang Song ng paraan upang saktan ang kanyang ama at ipaalam sa na ito. 11 taon na ang nakalipas, isang kumpanya ng barko ang bumili ng insurance para sa sunog at pagsabog mula sa FE Insurance Company. Noong panahong iyon, maraming nag-ambag na stockholder ang FE. Pagkatapos, isang araw ay nasunog ang kumpanya ng barko at kailangang bayaran ng insurance ang malaking halaga ng seguro. Ngunit sa totoo lang, ang may-ari ng kumpanya ng barko ay si Chairman Kim at nagbebenta siya ng mga lumang barko, ngunit humihingi ng bagong bayad sa seguro. At syempre, ang NK Insurance Company, bagamat pag-aari ni E. Kim, ay kailangan pa ring ibuhos ng mga stockholder ang pera sa kanyang bulsa. Ngayon, kailangan ni Ginang Song na ilantad ng issue ang kasong ito. Inakala ni Gi Song na narinig siya ni Ginang Song at ng kanyang ina na nag-uusap at gagamitin siya ni Ginang Song upang makabangon at pagkatapos ay iiwan siya ng walang awa. Kaya't inudyukan ni Ginang Song si Gi Song na sumuko at pagkatapos ay iniwan siya na nagpataas ng panganib na siya ay makulong. Pagkatapos ay binisita niya ang batang si Gi at binigyan niya ang bata ng telepono upang makipag-ugnayan sa sinumang gusto nito. Kaagad namang nakatanggap si Lee Kim ng balita na nawawala ang kanyang bunsong anak sa kanilang tahanan. Si Charmin, na nasa labas, ay nakarinig din at mabilis na tumakbo upang hanapin ang kanyang pamangkin. Binuksan niya ang kamera at doon niya nalaman na si Ginang Song ang nagdala sa bata. Sa hindi inaasahan, biglang lumitaw si Gi sa harap ni Heza. Lumitaw din si Ginang Song sa likuran. Nagbabantay si Heza habang yakap ang kanyang anak, ngunit si Ginang Song mismo ang nagdala sa bata rito. Tumakbo rin si Charmin pauwi at nakita niya si Ginang Song at si Gift doon. Sumunod si E. Kim sa kanya at tila isang biro lang ang lahat. Ipinaliwanag ni Ginang Song na gusto lang niyang maging isang mabuting ate. Dinala niya ang kanyang kapatid upang makipagkita sa ina na kanyang kinasasabikan at hindi naman siya nagnakaw. Ang layunin niya ay hamunin ang limitasyon ng pagtitiis ng kanyang ama. Matapos makita ang kanyang ina, masunurin din si Gifi na sumama sa sekretarya pauwi sa bahay ng kanyang ama. Aalis na sana si Ginang Song ngunit pinigilan siya ni Heza at tinanong. Noon, ang ina at anak na si Gifi ay hinabol ng isang tao at naipit sa isang nasusunog na bodega. Alam ba ni Ginang Song kung sino ang nagdulot nito? Nagulat siya noong una, ngunit kalmado siyang nagtanong kung alam ba ng kanyang ama ang tungkol dito. Pagkatapos, nangako siyang ipaalam kay Heza kung mayroon siyang impormasyon at mabilis na umalis. Tinanong ni Lee Kim ang kanyang abogado kung bakit siya naroroon. Buti na lang at naalala ni Charmin na nasa ika-3 palapag ang kanyang opisina ng batas, kaya ginamit niya ito upang itanggi ang kanyang kaugnayan kay Heza. Hindi na nagtanong pa si Chairman Kim at umalis na. Sa ilalim ng sasakyan ni Ginang Song, natuklasan ng sekretarya ang isang tracking device. Iyon ang dahilan kung bakit alam din na Charmin at Chairman Kim na si Ginang Song ay nasa bahay ni Heza. Bumalik si Chairman Kim sa kanyang opisina, ngunit hindi maiwasang isipin ang kwento ni Heza. Posible kaya na ang kanyang sariling anak ay ganoon kasama? Naghahanap ng paraan upang patayin ang babaeng nanganak sa kanyang anak. Kaya't inutusan ni Lee Kim ang kanyang sekretarya na humanap ng impormasyon tungkol sa mga bodega na pag-aari ni Ginang Song na nasunog 11 taon na ang nakakaraan. Kasabay nito, ipinakita ni Choi Jo kay Charmin ang listahan ng mga bodega na dating pag-aari ng pinuno ng sindikato. Gusto niyang imbestigahan kung buhay pa ang kanyang kapatid o kung namatay na siya sa sunog. Ayaw na rin ni Charmin na gamitin pa si Heza. Nang bubuksan na niya ang kanyang bibig upang sabihin ang kanyang pagkakakilanlan, binigyan naman siya ni Heza ng regalo dahil sa pagtulong niya sa kanya sa nakaraang panahon. Mas lalong nakonsensya at nahirapan si Charmin dahil dito. Pagkatapos, nilapitan ni Heza ang kanyang matalik na kaibigan at humingi ng tawad dahil sa kanya, kaya nagkaproblema ang ama ni Eunhye. Ngunit hindi sinisisi ni Eunhye si Heza dahil lahat ay plano ng pinuno ng sindikato at hindi ni Heza. Ngayon ay hindi ang oras para sila ay magkalayo, kundi ang magkaisa upang labanan ang mga demonyong iyon. Ngayon lang nalaman ni Ginang Song na ginamit ng pinuno ng sindikato ang kanyang bodega upang hingin ang bayad pinsala mula sa ama ni Eunhye. Ngunit hindi pa rin niya kayang harapin ang dalawang mag-ina. Nalaman din niya na si Eunhye ang anak ng lalaking iyon at may kaugnayan si Eunhye kay Heza. Kung gayon, madali itong harapin, isang netong isda ang kukunin at tuluyang haharapin. Sinimulan ni na Heza at Eunhye kasama ang ama ni Eunhye na muling buksan ang kaso ng nasunog na bodega noon. Para imbestigahan ang krimen ang gumagawa ng kaguluhan at mabawi ang pera para sa ama ni Eunhye. Naniniwala siya na ang gumagawa ng kaguluhan ay hindi ang may-ari ng bodega kundi ibang tao. Sa kabilang banda, sa panig ng gumagawa ng kaguluhan at ng nagpapautang, nagkaroon sila ng espiya sa koponan ni Heza. Ito ay si Hyun Sung. Sa totoo lang, wala siyang intensyon na magtaksil. Ngunit ginamit nila ang buhay ni Eunhye upang takutin si Hyun Sung. Nang malaman nilang si Eunhye ang gusto niya, pinilit nila siyang yayain si Chamin na makipagkita sa kanila. At kunin ang mga dokumentong may kaugnayan sa kanila mula kay Chamin. Nakita lang niya na palihim siyang pumasok sa opisina ni Chamin sa hating gabi, binuksan ang kabinet at kinuha ang HD na may pangalang Heza. At natuklasan din niya ang mga kamera na ikinabit ni Chamin upang subaybayan ang lahat. Sa sandaling ito, pumasok si Choi Seo. Nautal na sinabi ni Hyun Sung na naghahanap siya ng libro ng batas at agad umalis.
Na siya at isinaksak ang ASD sa computer upang tingnan ang lahat ng material na may kaugnayan kay Heza. Mula nang magsimula siya bilang reporter hanggang sa pakikipagtulungan niya kay Chamin, naroon lahat. Tungkol naman kina Heza at Yunhai, dumating sila upang alamin ang sitwasyon ng bodega na pag-aari ng pinuno. Kahit na hindi ginagamit ang bodega, mayroon pa ring gwardiya at regular itong inaalagaan. Sino ang hindi magtataka nang magtanong si Heza ng ilang simpleng tanong, ay agad na tumawag ang gwardiya upang ipaalam sa pinuno. Dahil dito, humanap siya ng ama ni Yunhai at sinaktan ito. Binalaan niya si Yunhai na huwag pakialaman ang kanyang bodega. At isasakripisyo rin niya ang kanyang buhay kung sasaktan niya ang kanyang ama. Tinawag ni na Yunhai at Heza si Chamin upang pumunta sa bahay ng ama ni Yunhai. Ngunit wala ng tao doon, naghiwalay sila para maghanap, ngunit biglang ikinulong ni Yunhai ang 5 pangunahing tauhang babae sa bahay. Lumabas na bago pa man, tumawag na ang pinuno at binantaan na sasaksakin ang kanyang ama. Upang iligtas siya, napilitan si Yunhai na ikulong ang 2 niyang kaibigan sa isang lugar. Lumitaw ang pinuno at pinilit si Yunhai na sunugin ang bahay na ito sa sarili niyang mga kamay. Sa pagdinig ng kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang ama mula sa bibig ng pinuno, napilitan si Yunhai na magbuhos ng gasolina. Tinatanong niya kung siya rin ang nagsunog sa ganoong paraan noon at isinisi sa kanyang ama. Masayang inamin din ng walang hiyang pinuno. Hinihintay lamang iyon, agad na nagbago ang estado ni Yunhai sa pagiging masaya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahabang binti at mataas na sipa na dumiretso sa dibdib ng pinuno. Mabilis ding hinuli ng pulis ang pinuno at iniligtas siya. Nang makita ang pulis na humahabol, ang nagpapautang na may hawak sa ama ni Yunhai ay kinailangan ding tumakas ng mabilis. Matagumpay na nailigtas ni Yunhai ang kanyang ama at buti na lang ay hindi siya nasaktan ng malubha. Sa wakas ay nakalaya na rin sila sa masamang utang na iyon. At si Yunhai, wala siyang intensyong magtaksil sa kanyang kaibigan, kundi ito ay isang plano na binuo niya at ni Heza. Ang layunin ay upang mapilitan ang walang hiyang pinuno na umamin sa kanyang mga krimen. Dinala siya sa istasyon ng pulisya para sa direktang interogasyon ni Chamin na saan ang ate ko. Alam niyang kapag nagsalita siya, mapanganib ang kanyang asawa at mga anak, kaya umiti lang siya ng masama. Alam niyang hindi kayang labanan ng pinuno si Ginang Song kaya ibinato niya ang kanyang business card sa kanya. Tutulungan niya itong makakuha ng mas magaan na parusa dahil utusan lang siya. Hindi pa nagtatagal si Chamin ay binugbog na ang pinuno ng kanyang kasama sa selda at dinala sa ospital. Siguradong ipinadala siya ng mga tauhan ni Ginang Song para babalaan. Tinawag ni Lee Kim ang kanyang anak na babae sa opisina para ipaalam sa kanya. Sasabihin niya sa lahat na si Jun ay kanyang anak. Pagkaalis ni Ginang Song, muling tinawag ni Lee Kim si Chamin ipinagkatiwala niya sa kanya ang pagbili at pagbebenta ng lumang bangka. Pagkatapos ay inatasan niya si Chamin na harapin si Heza upang subukan ang kanyang katapatan. At ang pagpapahintulot kay Chamin na lumahok sa pagbili ng bangka ay upang masangkot siya sa lahat ng iligal na gawain nito. Kung iisa na ang bangka, siguradong hindi na sila magpapabagsakan. Sa kabilang panig, nang malaman ni Heza na pinatahimik ni Ginang Song ang pinuno, galit siyang pinuntahan ito. Binalaan niya ito na huwag nitong gagalawin ang kanyang anak. Alam niyang si Ginang Song ang nag-utos sa pinuno na saktan ang mag-ina ni Jun at ngayon ay gusto niya itong patahimikin. Dahil nasa AZ company si Chamin, nandoon din siya. Gusto niyang umalis na si Heza, ngunit hindi nag-atubili si Ginang Song na ilantad siya. Sinabi niya kay Heza na tingin niya lang sa kanya ay asong nangangaso na maraming amoy. Hindi mo ba alam, ang abogadong ito ay kapatid ng reporter na si Mission. Nang masatisfy na ang kanyang paghihiganti, saka siya masayang umalis. Tinanong ni Heza si Chamin kung siya ang kapatid ni Mission. Ibinulgar ni Heza ang kanyang kapatid kaya ginamit niya si Heza para maghiganti, tama ba? Tama na may ganoong intensyon si Chamin, ngunit nagbago na siya ng isip. Mula nang magsimula siyang mag-alala para kay Heza at ayaw niyang masangkot sa delikadong bagay. Sinabi ni Chamin na sinaktan ni na Chairman Kim at Ginang Song ang kanyang kapatid, kaya gusto niyang maghiganti sa kanila at ginamit si Heza. Inakala ni Heza na sina Chamin at ang kanyang kapatid na babae ay parehong uri ng tao na nagbigay sa kanya ng pabor at tumulong sa kanya. Ngunit sa totoo lang, sila ang nagdala ng problema sa kanya. Hindi alam ni Chamin kung ano ang ginawa ng kanyang kapatid na babae kay Heza sa kanyang alaala. Ang kanyang kapatid na babae ang tumulong kay Heza na magkaroon ng trabaho. Ngunit ibinulgar niya sa media ang relasyon ng kanyang kapatid na babae kay Chairman Kim. Ngunit matapos gamitin si Heza at makasama siya ng matagal, napagtanto ni Chamin na hindi siya ganoon kasamang tao. Ngayon gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa pagitan niya at ng kanyang kapatid na babae. Hindi nagsalita si Heza, kundi tumalikod lamang at lumakad palayo na puno ng pagkadismaya. Paano niya sisirain ang imahe ng kanyang kapatid na babae sa puso ni Chamin ngayon? Nainakit siya ng kanyang kapatid na babae sa posisyon ng DCU upang gahasain siya ng kanyang manyak na asawa. Mula sa surveillance camera, nakita ni Chairman Kim ang 5 pangunahing tauhang babae na magkasama. Balik sa nakaraan, gusto niyang harapin ni Chamin si Heza, ngunit nagdahilan siya na magiging shock si Jun sa pagkawala ng kanyang ina. Kaya dahan-dahan muna ang gagawing ito. Maghiganti na kay Hyun Sung na galit na nagtanong kay Choi-jo. Pinagsasamantalahan ba niya at ni Chamin sila at si Heza mula pa simula para lang maghiganti?
Dahil ibinulgar ni Heza ang chismis tungkol sa kapatid na babae ni Chamin, hindi sinasadyang narinig ni Yunhai ang pag-uusap na ito. Paano naman magagamit ang isa't isa sa kanilang nagkakaisang grupo? Ipinaliwanag ni Choijo na hinahanap ni Chamin ang kinaroroonan ng kanyang kapatid na babae sa loob ng 12 taon. Totoo na ginamit niya si Heza ngunit ngayon ay iba na. Gusto talaga ni Chamin na protektahan siya. Sa panig na ito, pinuntahan niya ang ama ni Yunhai upang itanong ang nangyari noon. Ikinuwento niya kay Chamin na nang maging reporter si Heza, hinaras siya ng kanyang superior at nagkamali kaya napilitan siyang pakasalan ang lalaking iyon. At nagkaroon siya ng isang malungkot na buhay may asawa, pinagmalupitan hanggang sa mawala ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Ang trabaho bilang reporter sa simula pa lang ay para kay Mission, ngunit ibinigay niya ang trabahong iyon kay Heza. Sa pagkarinig nito, sa wakas ay naunawaan ni Chamin ang matinding galit ni Heza, at ang dahilan kung bakit niya ibinulgar ang insidente ng kanyang kapatid na babae sa telebisyon. Narinig din ni Heza ang usapan ni Choijo, Yunhai, at Hyunsung mula sa labas. Ikinuwento ni Choijo sa dalawa na noon ay sinisi ang kanyang ama sa pagkasunog ng barko na ikinamatay ng mga pasahero. Kaya nagalit siya at sinaktan ang may-ari ng barko at nakulong. Si Chamin mismo ang nagligtas sa kanya sa loob ng 12 taon. Patuloy na hinahanap ni Chamin ang kanyang kapatid na babae dahil naniniwala siyang hindi nasunog ang kanyang kapatid sa barkong iyon. Nang gamitin si Heza, nakaramdam ng matinding pagsisisi si Chamin at ngayon ay gusto lang niya itong protektahan. Sa pagkarinig nito, malaki ang nabawasan sa galit sa puso ni Heza. Sa isa pang eksena, ang mapagmahal na anak na babae na si Heza ay minamadali si Charmin. Mabilis na ibunyag ang pandaraya sa barko ng kanyang ama. Dahil alam niyang nilalapitan siya ni Charmin na may masamang intensyon, gusto siyang hilahin ni Lee Kim sa kanyang bangka sa pamamagagitan ng pagtatalaga sa kanya sa pagbebenta ng lumang barko. Direktang hinihila si Charmin na isawsaw ang kanyang sarili sa masamang gawaing ito. Alam niya ang intensyon ni Lee Kim, ngunit upang mahanap ang kanyang kapatid na babae at maghiganti. Hindi siya nag-atubiling pumasok sa bitag na ito. Habang natutuwa si Lee Kim, sunod-sunod na iniulat ng media na ang may-ari ng E-Insurance Shipping Company ay binayaran ng 600 bilyong won. Ngunit mayroon siyang malapit na relasyon kay Lee Kim. Inanihan ba ng AC Chairman ang bayad pinsala o ang pera sa kanilang bulsa? Napakabilis, nakita ni Chairman Kim ang balitang nagbubunyag sa kanya. Nagduda rin ang reporter kung ang barko ay luma na kaya nagdulot ng aksidente. Pagkatapos ay humingi ng bayad pinsala sa insurance, at ang nasunog na barko ay may kinalaman sa ama ni Choijo. Kaya, sina Choijo, Yunhai, at Hyunsung ay lumapit sa taong dating nagpanalo sa barko. Ngunit nakita ni Lee Kim ang kanilang mga larawan sa pantalan na iyon. Kaya naisip niya na ang insidenteng ito ay sanhi ng 3 taong may lakas ng loob na saktan siya. Nang malaman niyang ang mga taong ito ay may kaugnayan kay Heja, lalo pang ginusto ni Lee Kim na patayin siya. Sa sandaling ito, binuksan ni Jun ang pinto at pumasok, dahan-dahang tinanong ang kanyang ama. Pinahintulutan ba ako na lumabas kasama si nanay ngayong weekend? Kalmadong inutusan ni Lee Kim ang kanyang kalihim na ilabas ang kanyang anak. Pagkatapos ay sinaktan niya ang yaya dahil pinayagan nitong pumasok ang bata sa kanyang silid. At binigyan pa niya ito ng telepono para tawagan ang kinakapatid na ina. Nang makita ni Jun na sinasaktan ang yaya, agad siyang pumasok upang ipaliwanag na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid ang telepono. Malamig na sinabi ni Lee Kim sa kanyang anak na hindi ito maaaring lumabas kasama ng sinuman saan man. Si Jun ay napakaintindi kaya wala siyang magawa kundi ibigay ang telepono. Ang bata ay hindi gumawa ng gulo o umiyak, ngunit tahimik na umalis ng bahay sa hating gabi. Sinundan ng matandang lalaki ang bawat hakbang ni Jun, ngunit hinayaan pa rin siyang umalis. Nang hanapin ni Jun ang kanyang ina, doon lang siya umiyak at nagmakaawa sa kanyang ina na payagan siyang manatili. Gaano man katatag ang batang ito, isa lang siyang bata na nangungulila sa kanyang ina at sinusubukang maging matapang. Nalungkot si Heza at niyakap ang kanyang anak. Hindi niya alam ang gagawin nang biglang lumitaw ang 2 pulis sa labas. Dumating sila para arestuhin siya dahil sa pagkidnap ng bata. Malinaw na ito ay isang pakana ni Lee Kim. Kakaiba ang gulat ni Charmin nang makita ang eksenang ito pagbalik niya. Agad na humingi ng tulong si Jun kay Charmin para iligtas ang kanyang ina. Nagtungo si Charmin sa istasyon ng pulisya bilang abogado ni Heza. Hindi niya inaasahan na lalabas ang pulis at sasabihing hindi siya tinanggap nito bilang abogado. Walang magawa si Charmin kundi lumapit kay Lee Kim. Sa bahay niya, isang 12 taong gulang na bata ang nakaluhod sa paanan niya at nagmamakaawa na patawarin niya ang kanyang ina. Nangako ang bata na hindi na siya tatakas para makita ang kanyang ina. Ngunit hinayaan lang siya nitong nakaluhod doon, umiiyak na namagana ang mga mata at hindi man lang nagsalita. Inutusan niya ang mayordoma na dalhin ang bata sa kwarto nito at pagkatapos ay umupo para makipag-usap kay Charmin. Nangako si Charmin na tutulungan niya itong lutasin ang eskandalo sa barko, kaya huwag na niyang galawin si Heza. Dahil naaalala ng bata ang kanyang ina at tumakbo upang hanapin siya, mabilis na pinalaya si Heza. Dinala siya ni Charmin pauwi at nang makarating sila, malamig na nagpasalamat ang kapatid niya. Dahan-dahang humingi ng tawad si Charmin kay Heza para sa kanyang kapatid at nangako siyang babayaran ang lahat ng sakit na dinanas niya. Nang marinig iyon ni Heza, agad siyang nagmungkahi na ibalik ang kanyang anak sa kanya.
dahil alam niya na hindi masaya ang bata sa piling ng kanyang tunay na ama. Hindi pa natatapos ang isyong ito, dumating na naman ang isa pang problema. Biglang sumugod ang pulis sa opisina ng abogado ni Charmin para arestuhin si Choi-jo dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang maling akusasyon ay laban sa kumpanya ng barko at sa kumpanya ng seguro ng IHI. Ang sitwasyon ay dumating ng napakabilis kaya't kahit isang mahusay na abogado tulad ni Charmin ay hindi nakapag-react kaagad. Isa lang ang naitanong niya kung sino ang nagsampa ng kaso at doon niya nalaman na ang may-ari ng kumpanya ng pagpapadala ang nagsampa ng kaso. Sa panig ng pahayagan, ang ASU ay tinanggal din sa kanyang posisyon dahil sa paglakas ng loob na kalabanin si Chairman Kim. Matapos malutas ang isyong ito, ipapakilala ni IHI Kim ang kanyang anak sa lahat sa ika-5 anibersaryo ng IHI Company. Sinabi niya kay Jun na balang araw ay magiging tagapagmana ito ng malaking korporasyon. Ngunit hindi maintindihan ni Jun kung bakit kailangan niyang gawin iyon. Sinabi lang ni IHI Kim, paglaki mo, maiintindihan mo kung gaano kahalaga ang kapangyarihan. Dinala niya ang kanyang anak sa kumpanya, ngunit hinarang sila ni Heza sa gitna ng daan. Iginigit niya na ang bata ay kanyang anak at kailangan niya itong uwi. Ang kanyang sariling anak na babae ay naroroon din at natuwa sa pagkakita sa kanyang ama na nasa mahirap na sitwasyon. Akala niya ay palaging mananalo si IHI Kim dahil sa kanyang pera, ngunit hindi niya inaasahan na dadalhin ng inspektor ang mga tao upang arestuhin siya. Dahil pinaghihinalaan nila na ang sunog sa barko 11 taon na ang nakakaraan at ang katiwalian sa insurance money ay may kaugnayan sa kanya. Sa puntong ito, nagdagdag din si Charmin ng panggatong sa apoy para lalo itong lumaki. Sinabi niya na magiging testigo siya sa pagbili ng kanyang mga barko. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Dinala si IHI Kim sa ilalim ng nagagalak na titig ni In Song at niyakap ni Heza ang kanyang anak. Sa katunayan, hindi kasing simple ang lahat tulad ng karaniwang sitwasyon at bago yon, nilapitan ni Charmin si In Song. Ang layunin ay makipagtulungan sa kanya muli dahil pareho silang may iisang kaaway, si Chairman Kim. Dahil sa kapangyarihan ni In Song at ang ebidensya na hawak ni Charmin kaya madaling nahuli si IHI Kim. Hindi niya intensyon na hadlangan si Heza sa paghahanap sa kanyang anak, ngunit nang makamit niya ang gusto niya. Nagbago siya ng isip at ginamit niyang dahilan na ang bata ay legal na miyembro ng kanyang pamilya, kaya may karapatan siyang alagaan ito. Nagalit si Heza nang makita ang isang taong walang hiya na tulad nito. Alam din niya na ayaw niyang malaman ng mga shareholder at mahahalagang tao sa politika. Nalaman niyang si Jun ang anak ni Chairman Kim. Kung hindi, mabilis nakakalat ang balita na ang bata ang tunay na tagapagmana. Kung hindi papayagan ni Gen Song na bumalik si Jun kay Heza, ilalabas niya ang balitang ito sa lahat. Dahil dito, matagumpay na naibalik ni Heza ang kanyang anak sa bahay. Sina Eun-hae at Hyun-sung ay masiglang sinalubong ang bata. Dahil sinusuportahan siya ni In Song, patuloy na umere ang AFIF para ibunyag ang mga tao. Patuloy niyang binanggit ang sunog sa barko at ang katiwalian 11 taon na ang nakakaraan. Ang channel ng paghihiganti ni Heza ay nag-post din ng recording kung saan kinapanayam ni Hyun-sung ang taong nagbaklas ng barko. Sinabi ng taong ito na mayroong isang kapangyarihan na pinilit silang sirain ang barko sa anumang paraan. Para itong pagpatay sa ebidensya. Nagpunta si Charmin upang makipagkita kay IHI Kim sa selda. Nanatili si IHI Kim sa kanyang pananaw na ang pera ay maaaring bilhin at naniniwala siya na ililigtas siya ng kapangyarihan. Kaya sinabi ni Charmin sa kanya na gagamitin niya ang pinakagusto niyang istatistika para ipakita sa kanya. 5 bilanggo at ang perang kailangan niyang bayaran para sa kanyang mga krimen ay hindi kailanman magiging sapat. Pagkatapos nito, buong pagmamalaki siyang umalis ng walang anumang negosasyon. Tinupad niya ang kanyang pangako na ibalik si Keith kay Heza. Kaya pinatawad din niya ang lahat ng pagkakamali nito at masayang inanyayahan siyang kumain ng pizza, kasama ang lahat. Sa kabila ng nagawa nito, hindi pa rin mapakali si Chamin dahil hindi pa rin niya nakikita ang kanyang kapatid. Kaya pinuntahan niya ang kalihim ni Chairman Kim para sabihin dito. Naaalala pa rin ng taong nagbaklas ng barko ang kanyang mukha. Kaya hindi rin niya maiiwasan ang pagkakasangkot sa kasong ito. Alam ni Chamin na pinilit lang din ang kalihim na magtrabaho para sa kanyang amo kaya binigyan niya ito ng paraan para makatakas. Dahil dito, nagsimulang mag-alinlangan ang tapat na kalihim. Dahil nahuli ang nagkasala, pinalaya si Choi-jo, at agad ding dumating sina Eun-hae at Hyun-sung sa istasyon para salubungin ang kanilang kaibigan. Pagka-uwi nila, naroon na ang AC at pinagalitan si Heza na huwag nang mag-post ng kung ano-ano sa Revenge News Channel. Nagalit si Hyun-sung dahil naglakas loob itong utusan ang kanyang grupo. Biglang sinalubong ni Heza at Eun-hae ang AC ng may ngiti at lumabas na magkapatid pala sila. Dahil sa simula pa lang, palaging kakampi ng Heza ang AC at nakikipagsabwatan lamang kay Madam Song. Katulad din ni Heza, kinamumuhian niya ang kasamaan at pang-aabuso, at nakipagkasundo siya kay Madam Song para unti-unting pabagsakin si IHI Kim. Dahil din dito kaya nagkaroon ng mga dokumentong ibinigay ni Madam Song tungkol sa fraudulenting insurance money ng kumpanya ng barko. Kinukuyog ni Madam Song ang galit sa kanyang ama hanggang sa makulong ito. Binisita niya ito sa kulungan para tuyain at ipahiwatig na hindi na ito makakalabas. Ngunit pumiti lang si IHI Kim at iginiit na tiyak na makakalabas siya. Pagkatapos ay binalaan niya ang kanyang anak na kung malalaman niyang may kinalaman ito sa pagkawala ng ina ni Eve, tiyak na hindi niya ito patatawarin. Nanatili lang tahimik si Madam Song.
Pagkalabas niya, may dumaang lalaki sa tabi niya at pumasok sa selda para bisitahin si Elliot Kim na nagpakaba kay Madam Song. Nang malaman niyang ang lalaking ito ay isang kongresista mula sa isang malaking partido sa Korea na tatakbo bilang pangulo, napagtanto ni Madam Song na malapit ng palayain ang kanyang ama. Sa katunayan, hindi nagtagal ay buong pagmamalaki ng lumabas si Elliot Kim. Sadyang relasyon muna, pera ang pangalawa. Kahit galit na galit si Madam Song, hindi na siya naglakas loob na gumawa ng padalos-dalos. Nang malaman niyang malapit ng magising ang pasyente, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na unahan ito sa ospital para busalan ang kanyang bibig. Huli na nang dumating si Chamin na una nang umalis si Madam Song ngunit hindi siya masaya. Dahil nalaman ng kanyang kalihim na ipinagkatiwala ni Elliot Kim ang kaso ng pagkawala ng ina ni E sa Ministry of Justice para imbestigahan bilang isang kaso ng pagpatay. Kung mangyayari iyon, mabilis siyang mabubuking. Sa kabilang banda, masayang kasama pa rin ni E si Heza. Nanonood sila ng Zihi kasama ang bata nang marinig nila ang balita. Nakakita ang pulisya ng ilang labi ng mga biktima mula sa nasunog na barko 11 taon na ang nakakaraan at natagpuan ang e-card ni Mission. Namayapa na nga ba ang ina ni Gif? Agad na sumakay ng taxi si Heza papunta sa istasyon ng pulis. Naroon din si Chamin para kunin ang mga gamit ng kanyang kapatid. Habang tinitingnan niya ang bawat gamit, hindi napigilan ni Chamin ang kanyang emosyon at nangilid ang kanyang mga mata. Sa bahay, sina Eun-hae at Hyun-sung lang ang nagbabantay kay Ih. Ngunit umalis din si Eun-hee para bumili ng merienda. Ang masama ay personal na dumating si Elliot Kim para bawiin ang bata. Pagka-uwi ni Eun-hae, narinig niya mula kay Hyun-sung na kinuha na pala ni Elliot Kim si Gi. Nagulantang silang dalawa dahil nahulog ang bata sa kamay ng matandang iyon. Gusto ni Elliot Kim na ipakilala ang kanyang anak sa lahat, ngunit hindi niya inasahan na magkakaroon ng trahedya. Putol ang preno kaya nawala ng kontrol ang sasakyan at bumangga sa gilid ng kalsada. Dumating si Heza sa istasyon at umupo sa tabi ni Chamin para aliwin ito. Mas naunawaan niya kaysa kanino man na ang pagkawala ng mahal sa buhay ay isang sakit na hindi madaling mawala. Sa pagkakataong ito, tumawag si Choi Seo para ipaalam kay Chamin na laman niyang pinalaya na si Elliot Kim at dinala na nito si Gi. Ngunit na aksidente sila. Agad silang nagmadali sa ospital para hanapin ang bata. Dinala ng nurse ang bata kung saan. Nang magtanong sila, nalaman nilang ililipat sina Gi at Elliot Kim sa isang pasilidad ng ospital na pag-aari ng E-Group. Tinanong ni Chamin kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa kanila na gawin iyon. Lumabas si Madam Song at sinabing miyembro ng kanyang pamilya ang dalawa, kaya may karapatan siya. Ginapangan ng galit si Heza, dahil sa ginawa niyang pagbabanta, kaya sinampal niya ito ng malakas. Ang kapangyarihan para sa kanya ay 2 letra lamang kaya, kapag ginalaw ang kanyang anak, hindi niya ito patatawarin. Sa kabilang banda, sa alaala ng may-ari ng pautang, noong siya at ang amo ay pinatulog at isinakay sa bangka ang kapatid ni Chamin, ito rin ang oras na tumakbo si Chamin sa pier para hanapin ang kanyang kapatid. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya nakita ang pagtapon nito kay Mission sa malalim na dagat, kaya hanggang ngayon ay umaasa pa rin siyang mahahanap ang kanyang kapatid. Balik sa kasalukuyan, kahit gaano pa kagalit si Heza, kailangan niyang panoorin ang kanyang anak na inilalayo. Sa totoo lang, hindi sakim sa kapangyarihan si Madam Song, ngunit iniisip niyang lahat ng sa kanya ay kinuha ng kanyang ama. Noong taon na nahimatay ang ina, nagkunwari ang ama na tumawag ng emergency assistance sa loob, ngunit sa totoo ay nagtago lang sa likod ng pinto. Nang makita ang basag na baso sa mesa, naintindihan ni Madam Song na pinahihirapan ng masamang amang iyon ang kanyang ina. Kaya nabuo sa kanya ang matinding pagkamuhi kay Elliot Kim at dumiretso siya sa kwarto ng ama sa ospital para hintayin itong magising. At pagkatapos ay nagsimula na siyang magbitiw ng masasakit na salita. Ama, alam mo ba, kapag natapos na ang mga pamamaraan ng pagmamana, ipapalabas na ng media ang balita. Ginawa ng mga doktor at nurse ang lahat, ngunit hindi na nakaligtas si Chairman Kim. Habang nagsasalita, kitang-kita sa kanyang mukha ang kagalakan. Wala nang magawa si Elliot Kim at hindi makagalaw. Ikaw ba ang may gawa ng insidenteng iyon? Ngunit kahit gaano pa kalaki ang galit, wala siyang magawa. Dahil tiyak na hindi papayagan ni Madam Song ang sinuman na pumasok sa silid ng pasyente para tulungan siya. Sa katunayan, nang dumating ang mga bida, hinarangan ng mga gwardiya ang gate at hindi pinapasok ang sinuman. Idinahilan nila na hindi dapat gambalain ang pagpapahinga ng chairman at ng kanyang anak. Tinawag ni Madam Song ang AC para utusan itong ilihis ang balita. Dahil sa oras na ito, malapit na niyang makuha ang AC Company at hindi niya pwedeng hayaan itong masangkot sa eskandalo ng lumang barko. Gusto niyang maging gawa-gawa lamang ang lahat ng nakaraang balita na may kaugnayan sa EHI. Bagaman nainis, napilitan pa rin gumiti ang AC at nangakong tutuparin ang gawain ito. Sa lalong madaling panahon, ang balita tungkol kay Madam Song bilang pansamantalang chairman ng E-Group. Tinanggihan ang mga gawa-gawang balita tungkol sa korporasyon nitong mga nakaraang araw, kaya pinatay ni Hyun-sung ang CEO. Lumapit ang EHI sa lahat at sinabi sa kanila na malapit na siyang gumawa ng isang opisyal na balita. Para pabulaanan ang chismis para kay Madam Song, ngunit hindi niya hahayaang mangyari ang broadcast ayon sa gusto nito. Plano ng EHI na gumawa ng peking script para basahin ni Madam Song. Ngunit kapag nakabukas na ang kamera at nagsimula ang broadcast, ipapahiya niya sina Chamin at Heza sa air. Una, kailangan nilang hanapin ang may-ari ng pautang dahil kung hindi, busalan din siya ni Madam Song.
Ngayon, kailangan siyang magtago dahil sa takot na patayin siya tulad ng amo. Dumating sina Teacher Chamin at Heza, handa na ang kutsilyo at tumakas. Sinundan ni Chamin ang kanyang mga yapak, ngunit pinigilan siya ni Heza. Dahil sa takot, kaya niyang gawin ang anumang bagay. Naghalinhinan sina Chamin at Heza sa pagpapatahimik sa may-ari ng pautang. Kung magtatago siya ngayon, matatapos din siya sa kamay ni Madam Song. Kung lalabas siya sa liwanag at susuko, baka maprotektahan pa siya at maipakulong ang tunay na nagkasala, si Madam Song. Nang marinig ito, sa wakas ay sumagot siya at tinanong kung paano nila ito lalabanan. Ibinunyag ni Chamin na lalabas sila sa telebisyon para akusahan siya at kailangan nilang magpatotoo sa kasamaan na ginawa niya. Pagkatapos ay umalis ang dalawa at hinayaan ang may-ari na mag-isip. Pag-uwi, sinabi ni Eunhye kay Heza kung paano makapasok sa ospital ng Yi. Dahil sinusubaybayan ni Eunhye ang lugar, nalaman niyang madalas bumibili ng pagkain ang ospital mula sa isang mag-asawang nagtitinda ng sari-sari. Sinabi ni Eunhye na pumayag ang mag-asawa na tulungan silang makapasok sa ospital. Ngunit dahil sinampal ni Heza si Madam Song, tiyak na makikilala agad siya ng nurse. Kaya si Eunhye ang unang pumasok para tingnan ang sitwasyon. Sumama rin si Hyun Sung dahil takot siyang mapahamak si Yi. Pareho silang sumakay sa sasakyan ng pagkain papasok sa ospital. Nagpanggap si Eunhye na isang nurse na nagtutulak ng cart sa iba't ibang lugar at sinamantala ang pagkakataon para kunan ng video ang loob. Kasama ng asawang nagtitinda ng pagkain, inihatid niya ang pagkain sa mga gwardiya para dalhin sa silid ng mga pasyente. Sa bawat pagbukas ng pinto, sumisilip si Eunhye para hanapin ang silid ni na Eve Kim at matapos ang maraming pagsubok, sa wakas ay nakita rin niya ang bata, ngunit hindi niya maaaring ipahalata. Kaya nagpanggap si Eunhye na janitor at kunwari ay naglalakad-lakad habang nagunguya ng chewing gum sa sahig para ikabit ang kamera sa ilalim ng pinto ng silid. Sumandal din si Eve sa nagtitinda ng pagkain at kunwari ay hindi sinasadyang natapon ang pagkain para makalapit si Eunhye sa silid ni Chairman Kim. Pagkatapos ay inihulog niya ang wiretap sa ilalim ng mesa. Sa kabilang banda, hiniling ng kinatawan ng mga shareholder kay Madam Song na payagan silang bisitahin si Chairman Kim. Maliwanag na hindi sila sumasang-ayon na manatili siya bilang chairman. Lumipat ang eksena kina Chamin at Heza na nakatanggap ng balita na ang kalihim ni Eve Kim ay malapit ng tumakas patungo sa ibang bansa. Agad silang nagmaneho para hanapin ito at hinarang ni Chamin ang kalihim at sinabi ang nangyari. May kinalaman ba ito sa aksidenteng iyon? Dahil lang magising ang driver ay sinabi nitong nakita niya ito sa pinangyarihan ng krimen. Gusto pa sanang tanggihan ng kalihim, ngunit nang makita niyang nilabas ni Heza ang telepono para tumawag ng pulis, napilitan itong sabihin ang totoo. Ginawa lang ng kalihim ang sinabi ni Madam Song, binuksan ang pinto para makatakas ang kotse ni Chairman Kim at binigyan ng pera ang isang estranghero. Ngunit nang tangkain itong tumakas, hinarang na siya ng pulisya. Dahil ang ibig sabihin yon ay kasabwat siya sa krimen. Hindi inaasahan, sa pagkakataong ito, lumapit ang may-ari ng pautang, si Amy Choi, kay Madam Song at kinuha ang recording. Inutusan siya nitong patayin sina Chamin at Heza. Hindi lang iyon ang banta. Sa loob ng 11 taon, nirecord niya ang lahat ng utos na ibinigay ni Madam Song sa kanila. Pagkatapos, ibinunyag niya pa kay Madam Song na pinuntahan siya ng mga bida at pinayuhan siyang magpatotoo laban dito. Ngunit ayaw niyang makulong kaya hiniling niya kay Madam Song na ihanda siya para makatakas patungong China. Nangako siyang hindi na niya guguluhin ang buhay nito pagkatapos noon. Matapos paalisin si Eve Choi, inutusan ni Madam Song ang kanyang kalihim na ipasa ang kaso ng pagdukot sa kapatid ni Chamin sa yumaong amo. Dahil alam niyang ang isang duwag na tulad ni Eve Choi ay hindi kailanman maglalakas loob na tumestigo. Sa kabilang banda, dahil sa paglalagay ng kamera, naobserbahan ni Eunhye ang lahat ng nangyayari sa ospital. At natuklasan niyang napakahigpit ng pagbabantay ng mga gwardiya, tanging mga ambulansya lamang ang malayang nakakapasok at nakakalabas ng ospital. Kaya't nagboluntaryo si Choi Jo na kumuha ng sasakyan. Lumitaw din ang AFI para hikayatin ang lahat na kumilos ngayong gabi para ilabas si Ki. Dahil ngayong gabi ay lalabas si Madam Song sa isang reality show. Kung mawawala ang pagkakataong ito, magiging napakahirap na iligtas ang tao. Naghati-hati ang lahat sa kanilang mga gawain. Si Choi Jo ang magmamaneho ng ambulansya. Sina Eunhye at Hyun Sung ay papasok sa ospital para iligtas ang tao. Lalabas si Heza sa live broadcast para harapin si Madam Song. Samantala, makikipagtulungan si Chamin sa saksing driver. Kasama rin ang AFI sa plano, ngunit pagdating niya ay walang sumasagot sa kanyang tanong. Dumating din ang pulis sa likod niya at inaresto siya sa kasong pakikipagsabuatan sa paninirang puri. Si Chamin naman ay walang dahilan ding inaresto sa kasong pagpatay sa amo. Dinala siya sa istasyon ng pulis at pinakitaan ng recording. Ang akusasyon ng nurse na nagturok ng lason sa amo ay si Chamin ang pumilit sa kanya na gawin iyon. Nailabas na ni Hyun Sung at Eunhye si Ki, dumating din sina Heza at Choi Jo para sunduin ang bata. Bagaman kinamumuhian niya si Amy Choi, kailangan niya ring isama ito dahil hindi nila maaaring hayaan si Eve Kim sa kamay ni Madam Song. Kailangan nilang ipasok ang mag-ama sa bilangguan para pagbayaran ang kanilang kasalanan. Sumakay ang lahat sa ambulansya at umalis, ngunit bago pa sila makalabas ng parking lot ay hinarang na sila ng isang kotse. Bumukas ang pinto ng kotse at lumitaw ang nanalo at nagmamalaking mukha ni Madam Song.
Hindi niya pinansin ang kanyang ama na nakahiga sa loob ng sasakyan at inutusan ang kanyang mga tauhan na pasukin ang ambulansya at saksakin ang lahat ng tao sa loob. Ang dalawang lalaki mula sa grupo, sina Hyun-sung at Choi-jo, ay nagkusang lumabas para labanan ang mga kalaban. Tumulong din si Miss Choi. Dahil sa konsensya, nakipagtulungan na siya sa grupo ni Heza para iligtas ang mga tao. Gusto lang ni Eun-hae na manatili sa loob ng sasakyan at depensahan ito. Ngunit pinasag ng masamang tao ang bintana na nagpilit sa kanya na kuryentihin ito at bumaba ng sasakyan para lumaban. Sa kabutihang palad, dumating ang pulisya sa tamang oras para iligtas sila, ngunit ang pinusasan ay ang grupo ni Eun-hae. Dahil nasa panig ni Madam Song ang pulisya, buong pagmamalaki siyang lumitaw sa harapan ni Heza. Lumabas na kinunan pala ng litrato ng kanyang kalihim ang Efi na may kinalaman kay Heza. Alam niyang may problema sa panayam kaya nagpadala siya ng mga tao sa ospital. Iyon din ang dahilan kung bakit walang nagbabantay na gwardiya nang pumasok sina Hyun-sung at Eun-hae sa loob. Ngunit hindi niya inasahan na ang bida na nakakulong ay lilitaw ngayon para iligtas si Heza. Dinala rin niya ang mobile force para harapin ang mga tauhan ni Madam Song. Tinanggihan niya ang responsibilidad at isinisi ang lahat kay Heza na sinasabing kinidnap nito ang kanyang ama at kapatid kaya siya naroon. Ngunit walang matataguan dahil kanina pa nagla-live si Heza sa kanyang Revenge News channel. Lahat ng sinabi ni Madam Song matapos niyang bantaan si Heza at aminin ang kanyang mga kasalanan ay na-broadcast ng live. Ang tunay na mukha ng executive director ay nabunyag sa harap ng publiko. Ang dahilan naman kung bakit hindi inaresto si Chamin ay dahil ang kanyang bayaw ay isang piskal kaya may karapatan itong ibail ang kanyang bayaw. Naroon din ang AC sa pinangyarihan para sa eksklusibong balitang ito. Ibinunyag sa buong mundo sa opisyal na news channel kung gaano ka-plastic si Madam Song at kung paano nakapinsala ang AC Company sa publiko. Tinanggap din ni Miss Choi ang pagkakakulong para simulan muli ang kanyang buhay. Dinala ng lahat si Gi sa opisyal na ospital para gamutin ang bata. Kailangang tapusin ni Heza ang isa pang bagay bago siya makabalik sa kanyang anak ng may kapayapaan ng isip. Iyon ay ang ilista sa kanyang channel ang mga krimen ni Madam Song at ang iligal na pagtanggap ng insurance money ng AC Company. Pananakot, pangungutong, pang-aabuso sa kapangyarihan at maling pangungutong. Nais pa ni Madam Song nasaktan ang kanyang ama at kapatid kaya kailangan siyang sampahan ng kaso sa batas. Kailangang sabihin iyon para matalo ng opinyon ng publiko ang kapangyarihan ni Madam Song. Ngunit sa oras na ito, inako ng tapat na kalihim ang lahat ng kasalanan ni Madam Song. Natuklasan din ng bayaw ni Chamin. Sa katunayan, ang lahat ng iligal na aksyon na ginawa niya ay ayon sa utos ni Madam Song. Kaya naman pinalaya siya. Nilapitan ni Chamin si Ahith Kim, umaasang isusumbong nito ang kanyang anak. Ngunit ayaw ni Ahith Kim dahil para itong pagpapahiya sa sarili. Naniniwala pa nga siyang para mapatakbo ang kumpanya, kailangan ng isang taong walang awa at determinado tulad ng kanyang anak. Walang magawa si Chamin kundi sabihin na nagmana ang anak sa ama, kaya wala nang silbi ang pangungumbinsi. Agad dumating ang karma. Pagkaalis niya, isang nurse ang pumasok para palitan ang A-drip ni Ahith Kim. Mabait pa nitong sinabi sa kanya na ang kanyang anak ang nag-utos sa kanya na gawin iyon. Sa kanyang huling sandali walang kasama sa buhay. Akala ng nurse ay sasaktan din niya si Gi, ngunit mabilis si Heza na pumigil dito. Hindi pa niya natutuklasan, ngunit dahil sa pagkabahala, nagduda siya. Ang pagdududa na iyon ang nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Alam ni Heza na pinalaya na si Madam Song kaya kailangan niyang madaliin si Gi pauwi sa kanilang bagong tahanan na siyang pinakaligtas na lugar. Nang makalaya, ang unang ginawa ni Madam Song ay umakyat sa posisyon ng chairman. Ang posisyon na dating inokupahan ng kanyang pamilya sa ina na inagaw ni Ahith Kim. Ngunit nang bumukas ang ilaw, walang tao sa ibaba. Dahan-dahang lumabas si Heza at tuyain, naabot mo ang posisyong ito, ngunit walang kumikilala sa iyo. Tinamaan sa kanyang mahinang punto kaya nagalit ito. Sinabihan niya ang kanyang bagong kalihim na paalisin si Heza, ngunit siya mismo ang kinailangang lumabas. Dahil dinala ni Chamin ang pulisya. Ang kanyang krimen ay pakikipagsabuatan sa dating kalihim para gumawa ng krimen. Ayaw niyang umamin sa kasalanan, ngunit hindi niya alam na hindi naduwag si Miss Choi. Umamin siya sa lahat, pati na ang pag-utos niya na patayin si Miss Yoon. Sa isip ni Madam Song, gusto lang niyang kunin ang lahat ng sa kanyang ina. Palaging humahad lang si Heza, kaya nagalit siya at binasag ang salamin. Dala ang basag na piraso, lumapit ang chairman kay Heza. Nang sasaksakin na sana niya ito, sinangga ni Chamin ang nakamamatay na saksak para kay Heza. Iyon ang kabayaran na sinabi niya. Kaya ngayon, opisyal na ring naging marahas na kriminal si Madam Song. Nanlumo si Heza habang tinitingnan si Chamin agad siyang dinala sa ospital. Pagkaraan ng ilang panahon, dinala ni Heza si Eve para bisitahin ang biological mother ng bata. Naintindihan ng bata ang sitwasyon, kaya walang luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Samantalang si Heza ay umiiyak ng husto. Inaliw ni Eve ang kanyang ina-inahan at sinabing huwag nang umiyak dahil ina niya ito na nagpalaki sa kanya. Pagkatapos ay dinala ni Heza si Eve para bisitahin ang kanyang tiyuhin. Si Chamin ay nasa koma pa rin, ngunit pansamantalang stable na ang kanyang kondisyon. Naglagay ng bulaklak si Heza habang si Eve ay nanatili at nagdasal para sa mabilis na paggaling ng kanyang tiyuhin. Sa lalong madaling panahon, naganap ang pagliliti sa akusado.
Dahil sa paggastos ng malaking halaga para umupa ng abogado, 7 taon lamang ang ipinataw na sentensya sa kanyang mga krimen na kasing dami ng bundok. Ang sino mang nakakaalam ng katotohanan ng kanyang mga kasalanan ay nakadama na ang 7 taon ay napakaliit para sa nagkasalang iyon. At doon natapos ang paglilitis. Nakuha rin ni Choijo ang balita na nawawala na si Chamin sa ospital. Dahil sa oras na ito, nagpakita na siya sa harap ni Madam Song. Sinabi niya ang katotohanan na bago mamatay si Ae Kim, ibinigay niya ang lahat ng kanyang shares kay Ae at wala kang nakuha. Ipinagpalit niya ang kanyang buong buhay para sa tinatawag na SE Company. Ngunit ngayon ay hindi na ito sa kanya, kaya nabaliw siya at gustong patayin si Chamin. Isipin na lamang kung paano nababaliw ang mga pamilya ng biktima kapag nananakit siya ng tao. Natapos na ang lahat, at umuwi na rin si Chamin para hindi na mag-alala ang lahat. Ang lugar na ito ay naging ikalawang tahanan na niya. Si Hyunsung naman ay naglakas loob na halikan si Eunhae. Pagkatapos ay iniwan niya ang singsing kay Eunhae na nagpa siya kung papakasalan niya ito. Naging life coach si Choijo ni Hyunsung para hindi ito masyadong nerbiyosin habang naghihintay ng sagot mula kay Eunhae. Si Eunhae naman ay hindi naiiba kay Hyunsung, humingi siya ng payo kay Heza kung dapat ba niyang mahalin ang bastos na iyon. Kailangang magserbisyo militar si Hyunsung kaya umasa siyang maghihintay si Eunhae para pakasalan siya at ang sagot ni Eunhae ay kaya naman muli silang naghalikan ng may pagmamahal. Patuloy na pananatilihin ni Heza ang kanyang Revenge News Channel para ipaglaban ang hustisya para sa lahat. Nangako naman si Chamin na palagi siyang sasama at susuporta kay Heza, hindi na lang basta Revenge Squad ang kanilang grupo. Ngayon, opisyal na silang Justice Squad. Ginagawa nila ito hindi dahil sa personal na kapakinabangan o pera, kundi dahil sa kanilang pasyon na ipaglaban ang katarungan para sa mga kawawa at hindi mapalad na individual sa lipunan.